Ang pangalan niya ay Roland at muli siyang isinilang sa katawan ng isang noble prince sa isang nakakaboring pero mapanganib na border town sa gitna ng kawalan. Isang matandang lalaki ang pumunta para kunin ako, pero bago pa siya makakatok ay nasalubong niya ang isa sa mga maid na kakaserve lang sa akin. Sinabi nitong natutulog ako, pero iba ang sinasabi ng kanyang mga mata, yung makulit at kinakabahang tingin ng isang taong may tinatagong sikreto. Pumasok ang matanda at nakita niya akong walang malay. Nakahandusay sa sahig ang isang wine goblet, hindi pa niya alam noon, pero sa mismong sandaling iyon, patay na ang tunay na prinsipe, at doon ako nagsimulang kontrolin ang katawan niya. Nagising ako habang sinusubukang intindihin kung ano bang nangyayari. Agad akong pinatayo ng matanda, may isang witch na kailangang e-execute, at ako ang dapat magbigay ng utos. Samantala, sa labas, rinig ko ang nagwawala at sumisigaw na mga tao. Isang batang babae ang binabato habang sumisigaw ang lahat ng witch. Witch, at ang mga nobles, nakaupo lang sila sa balcony, umiinom ng wine na parang nanonood lang ng palabas na may VIP access. Doon ko tuluyang na-realize, na reborn ako bilang isang prinsipe. Pinakalma ko ang sarili ko, naglakad-lakad sa kwarto, at napansin ang lason na wine goblet sa sahig. May pumatay sa original na may-ari ng katawan na ito. Nang lumabas na ako, literal na napanganga ako dahil hindi ko pa rin lubos may paniwala na nasa ibang mundo ako. Sumisigaw ang buong crowd na authorize ko ang pagbitay sa witch. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ko ang parehong maid kanina na nakatitig sa akin ng gulat na gulat dahil buhay pa ang prinsipe, dahil buhay pa ako. Tiningnan ko ang tinatawag nilang witch at napagtanto kong isa lang siyang batang babae. Para sa akin, sobrang baliw ng sitwasyon, pero dahil kailangan kong magpanggap bilang prinsipe, nag-utos ako na idlay ang trial. Agad akong kinontra ng Royal Knight, hindi raw pwede iyon. Kapag nakilala na ang isang witch, kailangan siyang patayin agad kung hindi ay mas marami pang witch ang darating. Kaya sumagot ako, at bakit naman masama iyon, kapag mas marami silang dumating, sabay-sabay natin silang mahuhuli. Natigilan siya, at sa isang iglap, na-postpone ang trial. Pagkatapos, sakay ako ng carriage pabalik sa mansion, at hindi ko namamalayan na katabi ko lang ang mismong taong naglason sa akin, patuloy na nagpapanggap bilang inosenteng maid. Pagdating namin, dumiretso ako sa kwarto at sinubukang i-proseso ang lahat. Nakulong ako sa katawan ng isang prinsipe na walang kwenta, walang respeto, walang totoong kapangyarihan, at nasa isang madilim at atrasadong mundo. Naisip ko, ano bang gagawin ko dito? Pagtingin ko sa salamin, napaisip ako, okay, at least gwapo naman siya. Kaya nagdesisyon akong sulitin ang sitwasyong ito. Nang maghapunan, dumating ang royal advisor at diretsahan akong tinanong kung bakit hindi ko inutusan ang execution ng witch. Hindi raw yun simpleng bagay na pwedeng palampasin. Casual kong tinanong kung bakit ganoon kalaki ang isyo ng pag-execute sa isang witch. Ipinaliwanag niya na may mga tao raw na nakakita ng mas marami pang pinaghihinalaang witch sa Western Forest, at may natagpuan silang simbolo, ang emblem ng Witches Cooperative Association. Wala akong ideya kung ano iyon, kaya nagtanong ako. Ipinaliwanag ng advisor, dati, ang mga witch ay kumikilos ng mag-isa, pero ang association na ito ay gustong pag-isahin silang lahat sa iisang misyon, ang hanapin ng tinatawag na Sacred Mountain, ang tanging lugar kung saan makakahanap ang mga witch ng eternal peace. Dahil dito, tuloy-tuloy silang nagre-recruit, walang emosyon akong nagtanong, natatakot ba kayo na kapag nalaman nilang buhay pa ang witch, pupunta sila rito para iligtas siya? Agad siyang nataranta at kinumpirma iyon, habang diin na diin niyang sinabi na kailangan ng e-execute ang witch dahil kapag nagising ang power ng isang witch, napakadelikado nito. At sa salitang, power, biglang naliwanagan ang mga mata ko. Ipinaliwanag pa niya na ilang araw na ang nakalipas, gumuho ang minahan sa Northern Ridge at doon daw ipinakita ng witch ang kanyang kapangyarihan, sinunog niya ang isang lalaki hanggang matuno ito na parang kandila at kumalat sa sahig. Pagkarinig ko noon, naisip kong kailangan ko siyang makita mismo. Halos mabaliw ang matanda sa reaksyon ko, tinanong ko rin kung bakit hindi siya sinusunog sa stake gaya ng nakasanayan, at seryosong sagot ng advisor, dahil hindi siya natatakot sa apoy. Bilang isang galing sa modern world, iniisip ko na puro kalokohang fantasy lang ito. Bumaba ako sa dungeon para makita ko mismo ang katotohanan. Nakiusap ang knight na umatras na lang ako dahil hindi niya kayang siguruhin ang kaligtasan ko doon. Tumingin ako sa kanya at sinabi, kung hindi mo haharapin ang kasamaan, paano mo ito matatalo? Sumang-ayon siya, pero sumagot pa rin, may limitasyon ang kayang gawin ng tao.
Ang pagiging pabaya ay hindi katapangan, dahil kumbinsido pa rin akong isa lang siyang babaeng hindi naiintindihan, sinabi ko, so ang ibig mong sabihin, dapat parusahan natin ang mahihina at balewalain ang mas malalakas. Humingi siya ng paumanhin, pinigilan ang sarili, at nagpatuloy kami. Nang marating ko ang selda ng witch, natigilan ako. Napakaganda ng babae, malalim na asol ang mga mata na walang bahid ng kasamaan, kundi isang matibay na paninindigan. Kahit nakagapos siya, agad naging alerto ang knight. Nagpakilala ako at tinanong ang pangalan niya, mahina niyang sagot, Ana. Hiniling kong ikwento niya ang lahat, si Ana, halatang wasak at nagdadalawang isip, ay nagsalita, nang gumuho ang minahan, naipit ang paa ng kanyang ama na isang minor. Tumakbo siya para tulungan ito, pero may ibang minor na sinamantala ang kaguluhan para nakawin ang perang pinaghirapan ng kanyang ama sa buong buhay, isang habang buhay na sakripisyo, na wala lang sa isang iglap. Kahit sugatan at naipit, lumaban ang kanyang ama, at nang dumating si Ana, nakita niyang itataas na ng magnanakaw ang pickaxe para hampasin ang ulo ng kanyang ama, kaya nang walang pag-aalinlangan, pinatay niya ito. Tinanong ko kung paano siya nahuli, at ang advisor na ang sumagot, isang sagot na tumama sa akin ng diretso. Ipinagkanulo si Ana ng sarili niyang ama, oo, ibinenta siya kapalit ng 25 gold coins, sapat para mabuhay ng komportable habang buhay. Tumingin ako kay Ana at tinanong, yung lalaking pinatay mo ay mas matanda at mas malakas sa'yo, paano mo nagawa iyon? Tahimik niyang sagot, gamit ang tinatawag nilang devil's power. Hindi pa rin ako kumbinsido kaya hiniling kong ipakita niya ito. At doon, halos mabaliw ang lahat sa takot, kayang patayin ng witch ang bawat isa sa silid na iyon anumang oras. Kahit si Ana mismo, na napagtantong iyon ang unang beses kong harapang makatagpo ng isang witch, ay nagbabala, ang curiosity mo ang papatay sa'yo balang araw. Tumingin ako sa kanya at sumagot, kung isa ka talagang demon, hindi ako ang una mong pupuntiryahin, dapat ang ama mo. Parang tinamaan siya ng kidlat sa sinabi kong iyon. Nakita kong pamatak ang mga luha ni Ana, iba ang sakit kapag ang sarili mong ama ang nagkanulo sa'yo. Lumapit ako at tinitigan siya sa mga mata, ikaw ba ay isang taong dapat kawan, o isang demon na napakahusay umarte? Kahit pilit akong pinipigilan ng knight, hinablat ko ang collar na nagsasel ng power ni Ana habang ang lahat ay nagkagulo, sinusubukan akong pigilan at sabay-sabay na tumatakbo palabas sa matinding takot. Doon ko mismo nakita, ang hilaw at napakalakas na power ng babaeng iyon. Sumabog ang apoy sa loob ng selda, sumigaw ang knight na tumakbo na ako, pero sinabi kong sandali lang. Napansin ko na kinokontrol ni Ana ang apoy, pinananatili ito sa loob lang ng selda. Pinanood ko siyang lumapit sa akin, habang tuluyang nasusunog ang kanyang mga damit, hanggang sa pinatay niya ang apoy, at sa kalmadong boses na nagdulot ng pangingilabot, sinabi niya, My Lord, satisfied na ba ang curiosity mo? Sinabi ni Ana na ngayong nakita ko na ang lahat, pwede ko na siyang e-execute. Pero hinubad ko ang sarili kong cloak at ibinalot iyon sa kanya, sabay sabing hindi ko siya papatayin, kabaliktaran pa nga, gusto ko siyang i-hire. Kinabukasan, mag-isa akong nakaupo sa kwarto, iniisip ang power ni Ana. Sa dati kong buhay, isa akong engineer at kabisado ko ang thermodynamics. Alam kong hindi kailanman kusang dumadaloy ang init mula sa malamig papuntang mainit ng walang kapalit na consequence, at ang entropy ay laging tumataas sa isang irreversible reaction. At doon ko na-realize, binabalewala lang iyon ni Ana. Nakakagawa siya ng init mula sa wala, nilalampasan niya ang batas ng entropy na parang walang halaga. Napanganga ako, ang power ng mga witch ay sobrang baliw, at sobrang convenient. Doon ko narinig si Barev na pumasok sa kwarto, diretso akong nagtanong kung natapos na ba niya ang task. Walang pag-aalinlangang kinumpirma ni Barev, nahang na raw ang witch noong tanghali, at ang prisoner ay may hood para walang makakilala kung sino talaga siya. Natuwa ako doon, pagkatapos, hiningi ko kay Barev ang kumpletong report tungkol sa trade ng Border City, mga taxes, fixed expenses, lahat mula sa nakaraang 10 taon. Humingi rin ako ng detalyadong breakdown ng production sectors ng lungsod, textiles, steel, ceramics, lahat. Si Barev, na sanay sa dating prinsipe na isang walang kwentang tao mula umpisa hanggang dulo, ay tumingin sa akin na parang pinasolve ko siya ng math problem sa buwan, at tinanong kung bakit ko kailangan ang mga iyon. Tumingin lang ako sa kanya at sinabi, huwag mo nang isipin. Ibigay mo lang ang hinihingi ko, pumayag siya at halatang gamaan ang loob. Sinabing sa wakas ay signer e uso ko na ang royal decree.
Pagkatapos, lumapit ako sa mapa ng kaharian at sinimulang himayin ang geopolitics ng sitwasyon. Si Timothy ang namamahala sa economic hub ng Valencia, si Gerald ang kumokontrol sa military fortress ng Coldwind Crest, at si Gracia ang may hawak sa trade port ng Clearwater. Si Tilly ang namamahala sa cultural center ng Silver City. At ako, ibinagsak ako sa pinaka-abandonado at wasak na border city sa buong kaharian. Nang makita ko ang buong larawan, malamig kong tinanong si Barev, ano ba talaga ang tsansa ko dito? Diretsahan siyang sumagot, dahil sa malaking kaguluhang ginawa ko noong nakaraang taon at halos ibagsak ang lungsod, hindi ito magiging madali. Ang mga lokal na nobles ay ginagawa ang gusto nila nang walang kaparusahan. Kaya tinanong ko kung sino ba talaga ang may kontrol sa rehiyon. Walang pag-aalinlangan ang sagot ni Barev, ang Royal House ng Forza, ang Wimbledons. Ngumiti ako ng bahagya at sinabing, front lang yan. Ipinaliwanag ko na ang tunay na nagpapatakbo ng kaharian ay ang Holy City, ang Hermes. Tanging ang kinoronahan ng Pope ang kinikilalang tunay na hari, ibig sabihin, ang kasalukuyang pamahalaan ay isa lamang puppet ng theocracy. Kahit gaano papalakasin ng mga kapatid ko ang kanilang mga teritoryo, sa huli, pag-aari pa rin ng simbahan ng lahat. Buo ang paniniwala kong sinabi, kung makakagawa ako ng kaharian na hiwalay sa sistemang iyon, magiging akin ang trono. Pagkatapos, tinitigan ko si Barev at diretsahan siyang tinanong, bilang isang loyal defender ng Royal House, hindi ka ba nagsasawa na nangingialam ang simbahan sa pamamahala? Sumang-ayon siya pero nagduda, malalim ang ugat ng kapangyarihan ng simbahan sa mga tao, ano raw ang magagawa namin laban doon? Kalmado akong sumagot, ang suporta ng mga tao sa simbahan ay dahil sa mga kasinungalingan nito. Kapag napatunayan nating nagsisinungaling sila, titigil ang mga tao sa pagsuporta. At ang pinakamadaling paraan para gawin iyon, patunayan na ang mga witch ay hindi incarnation ng devil. Nakita kong doon niya lang tuluyang naintindihan ang lahat, iyon ang tunay na dahilan kung bakit ko iniligtas si Anna. Tinitigan ko siya at sinabi, kapag nanalo ako sa Royal Decree, maaaring mawala ang titulo mong assistant. O baka mas lumayo pa, maging Hand of the King ka. Mula noon, hindi na niya kinwestiyon ang mga desisyon ko. Umalis si Barev sa kwarto na halatang nabigla, ang knight, halatang hindi kampante, ay nagsabing nag-aalala siya na baka malaman ng ibang nobles na tinatago ko ang isang witch, pero mas malalaki ang iniisip ni Barev kaya binaliwala niya iyon. Samantala, nalaman kong si Anna ay nasa hardin, nag-iisa at malalim ang iniisip. Kakasign lang niya ng equal terms work contract sa akin. Sinabi ni Barev na makakatanggap siya ng isang gold coin bawat buwan, napanganga si Anna dahil mas malaki pa iyon kaysa kinikita ng kanyang ama sa isang buong taon ng paghihirap. Hindi niya maunawaan kung ano ba talaga ang gusto ko sa kanya, dahil para sa kanya, ang witch ay marumi, demonic, anak ng devil. Doon ako dumating at pinutol ang kanyang pag-iisip. Humingi ako ng paumanhin at sinabing matapos ang lahat ng pinagdaanan niya, mas nararapat siyang magpahinga. Si Anna, na hindi pa rin makaintindi, ay nagtanong kung bakit ko siya iniligtas at ano ang tunay na dahilan ng kontrata. Pinili kong magpakitang gentleman at inaya siyang maglakad. Habang naglalakad kami, bumalik siya sa tanong, nakapatay siya ng tao, kaya dapat siyang parusahan, dapat siyang mamatay. Kalmado kong ipinaliwanag na ang ginawa niya ay self-defense, isang bagay na gagawin ng kahit sinong nasa kalagayan niya. Pero kahit anong paliwanag ko, hindi pa rin ito nabasag ang paninindigan ni Anna na nagsabing, ako ay incarnation ng devil, at ang kasalanang ito ay hindi mabubura. Hindi ako nagmadali, pumitas ako ng isang citrus flower at iniabot iyon sa kanya. Highly poisonous ang bulaklak na ito, sabi ko, nakita kong agad niya itong binitawan sa gulat. Ngumiti ako, nagsisinungaling lang ako, ipinaliwanag ko na ang bulaklak ay pareho pa rin, walang nagbago, ang nagbago lang ay ang perception niya dito. At ganoon din ang power ng isang witch, hindi ito mabuti o masama, natural lang ito. Ang lahat ng kwento tungkol sa impurity at sa pagiging devil ay puro opinion lang. At ang opinion, pwedeng mabago, pero lumaban si Anna, umiiyak habang sinasabi na masyado kong pinapasimple ang lahat, nakakatakot ang power niya at maaari nitong patayin ang kahit sinong lalapit sa kanya. Nang mapagtanto kong wala nang silbi ang pagpipilit, diretsahan kong sinabi, kung gusto mong mamatay, hindi kita pipigilan. Pero tandaan mo, hindi maayos ng kamatayan ang kahit ano. Patuloy na kamumuhian ng ama mo ang mga witch, at hindi na babalik ang lahat ng nawala sa'yo. At saka ko sinabi ang pinakamahalaga, pwede kang pumili ng ibang landas.
Bumuo tayo ng mundo kung saan malaya ang mga witch. Nakita kong natigilan si Ana, sa mahina niyang boses, umamin siya, ayokong makasakit ng kahit sino. Gusto ko lang maging malaya, mag-aral, magbasa, kumanta ng malakas. Gusto ko lang mabuhay, at tinanong niya ako, na may kislap ng pag-asa sa mata, darating ba talaga ang araw na iyon? Iniabot ko ang kamay ko at sumagot, oo, pero kailangan nating magtulungan. Pinanood ko siyang tumingin sa kamay ko at magdesisyon, tutulungan niya ako. Kaya inutusan ko si Ana na sanayin ang kanyang power hanggang makontrol niya ito ng buo. Kinagabihan, nalaman ko na may isang misteryosong female assassin na nagpadala ng mensahe sa ibang mga witch tungkol sa ginagawa ko. Kinabukasan, matapos akong magpuyat sa pag-review ng mga dokumento, nalaman ko na ang Border City ay isang mining town na halos nilamon ng korupsyon ng mga nobles, at mas malala pa, wala itong agricultural production. Kaya tinanong ko si Baruv kung paano nila hinahandle ang food supply. Ipinaliwanag niya na ang lahat ng ore na napo-produce ay ipinagpapalit sa pagkain mula sa Longgang Fortress. Ang Border City ay parang pag-aari ng mga Long, na nagbibigay lang ng sapat na rasyon para manatiling nakatayo ang mga manggagawa. Si Baron Boris, bago ko pa makuha ang teritoryo, ay sunod sa Niren lang sa lungs, ibinibigay ang lahat ng ore kapalit ng kakarampot na pagkain. Nabanggit ko si Boris at sinabi kong hindi ko kailanman pinagkatiwalaan ang lalaking iyon. Alam kong sa pagkuha ko ng kanyang teritoryo, ginawa ko siyang kaaway. Kinumpirma iyon ni Barev, si Boris at ang ibang nobles ay may personal na interes na konektado sa Long Fortress. Wala silang pakialam kung gaano karaming ore ang napo-produce, ang pagkain na ipinapadala nila ay sapat lang para manatiling buhay ang mga tao. Doon ako nagdesisyon, tatapusin ko na iyon ngayon, pinutol ko agad ang lahat ng trade sa fortress. Ipinaliwanag ko ang plano, ibebenta natin ang ore sa Willow City at direktang bibili ng pagkain mula sa kanila. Nag-alala si Barev na baka hindi tanggapin ng Willow City ang ganoong kalaking supply ng ore dahil hindi pa sila nakikipag-deal sa ganong scale. Pero kalmado kong sinabi, ibebenta natin ito sa kalahati ng market price. Sa ganong kalaking margin, hindi sila tatanggi. Kinabahan si Barev sa hinaharap dahil mauubos ang stockpile natin, pero ipinaliwanag ko ang long-term vision. Kapag nakapag-ipon na kami ng sapat na resources, saka kami mag-e-expand. Nasa mismong pinagmumulan ng ilog ang Border City, ang ilog na tumatawid sa buong kaharian. Kapag nagkaroon kami ng sapat na ships, kaya naming maglayag sa buong kaharian at makipag-trade sa lahat. Ang Rubywood River ang magiging Silk Road ng Border City. Nalito si Barev at sinabing wala namang silk na napo-produce ang lungsod. Napatawa ako, metaphor lang iyon, pero biglang bumigat ang usapan nang sabihin ni Barev na kung itutuloy namin ito, hindi natatanggapin ng fortress ang mga residente ng lungsod kapag winter. Hindi ko agad naintindihan kung bakit namin kakailanganin ang fortress tuwing winter. Ipinaliwanag ni Barev, kapag winter, dumarating ang mga monsters. Nabubuksan ang parang gate ng impyerno sa loob ng Dragon Spine Mountain at kinokorrupt nito ang mga hayop, ginagawa silang bloodthirsty demonic beasts. Umaatake sila ng maramihan at winawasak ang lahat sa daraanan nila. At dahil walang pader ang lungsod, taon-taon, ang mga residente ay nagtatago sa loob ng Long Fortress sa loob ng ilang buwan. Doon tumama sa akin ang realidad, kung hindi namin masosolusyonan ang problema ng mga beasts, walang paraan para makapagpatatag ako ng kapangyarihan at makapagpatuloy ng trade. Pinatawag ko ang 2 patrol captains at isang lalaking nagsabing nakapatay na siya ng mga nilalang na iyon. Sinubukan magsalita ng isa sa mga captain, pero dahil kaharap niya ako, isang prinsipe, tuluyang natigilan at walang maayos na salita ang lumabas sa kanya. Yung isa namang captain ang sumalo at nagpaliwanag, sa pagtatapos ng autumn, binabantayan nila ang Misty Forest, at kapag may senyales ng paglitaw ng beasts, nagsisindi sila ng signal fires at agad na umaalis sakay ng bangka pababa ng Rubywood River papunta sa fortress. Tinanong ko kung inaatake ba sila sa ilog, at sinabi niyang malakas ang agos at napakalalim nito, sa buong kasaysayan, wala pang demonic beast ang nakatawid doon. Tinanong ko kung gaano katagal ang demonic months, at sumagot siya, 2 hanggang 3 buwan, hanggang lumino ang langit at matuno ang snow. Pero noong nakaraang taon, umabot ito ng 4 na buwan, at maraming namatay. Hindi ko maintindihan, kung nasa loob sila ng fortress, paano sila nagutom. Ipinaliwanag ng captain na ang pagkain ay ibinibigay base sa dami ng ore na nipapasa. Sa maingat na rationing, umaabot ito ng 3 buwan,
pero pagdating ng ika-4 na buwan, ubos na ang ore at wala ng paraan para makabalik sa lungsod para magmina, kaya namamatay ang mga tao sa gutom kahit nasa loob ng fortress. Doon tuluyang nag-click sa akin, hindi opsyon ang umasa sa Long Fortress. Lumapit naman ang hunter at nagpakilala, nakapatay na raw siya ng 2 beasts, isang mutant boar at isang mutant wolf. Ipinaliwanag niyang ang mga iyon ay mga hayop na kinurupt, at kung gaano kalakas ang hayop bago pa ito makorrupt, ganoon din kalakas ang magiging beast. Ang wolf ay nagiging mas mabilis, habang ang boar ay nagkakaroon ng balat na hindi kayang batasin kahit ng crossbow bolts. Napagpasyahan ko na kahit mas malakas at mas mabilis sila, hayop pa rin sila. Sumang-ayon ang hunter, pero nagbabala, may tinatawag na hybrid beasts, at iyon ang tunay na bangungot. Kaya nilang mag-transform, magpatubo ng pakpak, at dahil sa napalakas na pangamoy, kahit saan ka magtago ay mahahanap ka nila. Pinaglalaroan pa nila ang kanilang biktima bago kainin, na parang ine-enjoy nila ang paghihirap nito, tunay na mga demonyo. Tinanong ko ang pangalan ng hunter at kung bakit siya nananatiling tahimik at hindi nagpapakita ng sarili. Ipinaliwanag ni Carter na ang lalaki ay mula sa Sand People at ipinatapon mula sa Mojang clan. Sinabi ko sa kanya na itaas ang kanyang ulo at matatag na sinabi, hindi mahalaga kung sino ka. Basta nasa Border City ka, isa ka sa aking mga tao. Sabihin mo ang pangalan mo, itinaas ng lalaki ang ulo niya at sumagot, Iron Axe. Pinasalamatan ko silang lahat, pinuri ang bawat ambag nila, at inanunsyo na bibigyan ko sila ng tig 10 silver coins bilang gantimpala. Pagkatapos, isinama ko si Carter sa border kung saan sinisindihan ng apoy tuwing Demonic Month. Maingat kong pinag-aralan ang lugar at napansin kong ang mga lalaking nagsisindi ng signal fire ay diretso agad tumatakbo pababa ng bundok papunta sa ilog. Tinanong ko si Carter kung gaano kalayo iyon, at sumagot siya na humigit kumulang 600 meters. Pagkatapos, maingat niyang tinanong kung balak ko ba talagang manatili sa border city sa panahon ng Demonic period. Kinumpirma ko iyon, at nakita kong namutla siya, kaunti lang ang guards ng lungsod, walang sapat na espasyo ang castle para sa 2,000 residente, at ang depensahan laban sa isang horde ng demonic beasts ay literal na imposible. Pero diretsyong tumingin ako sa unahan at kalmadong sinabi, hindi ako mamamatay dito at hindi ko iiwan ang mga tao ko. At dala ang matibay na kumpiyansa ng isang reincarnated engineer, tinapos ko ang usapan, magtatayo kami ng pinakamalakas at pinaka-hindi mababasag na pader sa kasaysayan, at lilipulin namin ang mga beasts na iyon ng tuluyan. Samantala, si Barev ay abala at pilit inuunawa kung ano ang nangyari sa akin, dahil ang Roland na kilala niya noon ay ibang-iba sa Roland na kaharap niya ngayon. Malinaw pa sa kanya ang nakaraan, ang 4th Prince ay kilala bilang pinakamalaking failure sa buong nobility, walang silbi, kahihiyan ng royal family, at ang tipo ng tao na kahit sariling mga kapatid ay parang hindi kilala kapag may family gathering, isang awkward at hindi pinapansing tao na walang seryosong kumukuha sa kanya. Ang tanging dahilan kung bakit pumayag si Barev na makipagtulungan sa akin noon ay simple lang, pananggakwan siya ng hari na kapag natapos ang royal decree, gagawin siyang Minister of Finance. Pero ngayon, napapaisip siya kung ano ba talaga ang nangyari sa akin, dahil mula nang iligtas ko ang witch, naging ibang tao ako. Sa loob lang ng isang gabi, bigla akong nagkaroon ng matalas na strategic thinking at napakatalinong isip, gumagamit ng mga terminong hindi pa niya naririnig tulad ng Silk Road, at iba pa. Hindi niya man lang maintindihan ang kalahati ng mga sinasabi ko. Bukod pa doon, tinarget ko na agad ang simbahan bilang malaking hadlang, at iniisip ko na ang long-term development ng lungsod, parang kompleto na ang plano ko. Aminado si Barev, halos perpekto at nakakatakot ang vision ko para sa hinaharap. Pero naroon pa rin ang pinakamalaking problema, walang saysay ang lahat ng iyon kung hindi namin malalampasan ang Demonic period. At habang paparating na ang winter sa loob ng 3 buwan, gusto ko pa ring magpatayo ng 600 meter na pader. Para kay Barev, iyon ay ganap na imposible, walang-wala talagang posibilidad. At kahit papaano, sa kaibuturan ng dibdib ni Barev, may maliit na boses na nagsasabing hindi ako predictable, at baka lang, kaya ko talaga itong magawa. Samantala, si Carter ay abala sa pagko-coordinate ng mga manggagawa ayon sa utos ko. Ang misyon, maghakot ng limestone at isang kariton ng clay, durugin ang lahat sa maliliit na piraso, paghaluin ng maingat, at ipatunaw kay Ana gamit ang kanyang fire magic. Nang matapos si Ana, ako naman ang naghalo nito sa gypsum at giniling hanggang maging pinong pulbos. Si Carter,
na halatang walang maintindihan, hindi na nakapagpigil at nagtanong, "My prince, para saan ba ang lahat ng ito?" Ngumiti lang ako at sinabing, "Isang bagong uri ng alchemy." Ilang sandali lang, handa na ang misteryosong pulbos. Humarap ako kay Ana at sinabi, "Miss Ana, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang kaunting magic ko." Tiningnan niya ako ng may pagtataka at nagtanong, "Marunong ka rin bang gumamit ng magic?" Sumagot ako, "Oo, pero ibang klase, ang tawag dito ay science." Pagkatapos, inutusan ko si Carter na haluan ng tubig ang pulbos at ibuhos ng pantay sa ibabaw ng mga nakasalansang bato, at tiniyak ko sa kanya na pagsapit ng bukas, magiging isang solid at hindi mababasag na pader iyon. Halatang nagduda si Carter, yung tipong, "Sige po, my prince, kung sabi nyo." Bumaling ako kay Ana at tinanong, "Ikaw, Ana, naniniwala ka ba?" Walang pag-aalinlangan ang sagot niya, "Kung sinabi mo, naniniwala ako." Kinabukasan, sinabi ko kay Carter na hampasin ang mga bato ng buong lakas. Kahit nagdududa pa rin, hinampes niya ito gamit ang pala, at tumalsik ang mga spark. Matigas na parang bakal ang mga bato, halos mabaliw si Carter sa gulat at agad siyang nagsimulang magkwenta, gamit ito, kaya nilang magtayo ng pader sa buong border sa loob ng 5 taon, mapapatibay ang castle, at marami pang iba. Pero mas malayo na ang iniisip ko, mahina kong sinabi sa sarili ko na kaya nitong magpatayo ng 10,000 bahay, magbigay ng tirahan sa mga mahihirap, at magpasaya sa mga tao. Pagkatapos, tumingin ako ng may matibay na determinasyon at sinabi, "Magtatayo tayo ng mas maayos na tahanan para sa lahat, mga bahay na kayang labanan ang kahit anong panahon, na hindi masisira kahit ng bagyo o blizzard." Itinalaga ko si Carter bilang mamamahala sa konstruksyon ng pader at inutusan si Ana na gumawa ng bagong batch ng material araw-araw. Bago umalis, hindi na napigilan ni Carter ang kanyang curiosity at nagtanong, "Ano ang tawag sa himalang pulbos na ito, my prince?" Ngumiti ako at sinabi, "Cement." Ilang araw ang lumipas, nagkaproblema, mabagal ang progreso ng konstruksyon. Ipinaliwanag ni Barev na kahit dedikado si Carter, wala siyang karanasan sa construction, at para makapagtayo ng 600 meter na pader mula sa simula, kailangan namin ng isang bihasang architect, isang tunay na master builder na magbabantay sa bawat hakbang. Doon ko na-realize na kahit gaano kalakas ang cement, hindi nito kayang solusyonan ang lahat ng mag-isa. Inutusan ko si Barev na humanap agad ng mga stonemason, pero sinabi niyang walang ganong klaseng eksperto sa Frontier City. "Kung ganoon, maghanap ka sa iba," sagot ko ng walang pag-aalinlangan, "Long Fortress, Willow City, kahit saan." Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, ang dating guro ni Ana ay naglalakad sa city center at huminto sa harap ng gallows. Nakatayo siya roon, nakatitig sa gallows, kumbinsidong doon binitay si Ana. Mabigat pa rin ang kanyang kalooban, dahil ilang araw pa lang ang nakalipas, isa pa niyang estudyante ang umamin na isa rin itong witch. Para bang pasan niya ang bigat ng buong mundo, doon may tumawag sa kanya, dahil isa siya sa iilang marunong magbasa, hiniling sa kanya na basahin ang notice na nakapaskil sa pader. Malakas niya itong binasa para sa lahat, may mga bakanteng posisyon, mga lalaking edad 20 hanggang 40 para magbasag ng bato, mga stonemason kahit anong kasarian basta may karanasan, general laborers, at mga master builder kahit anong edad basta may experience sa fortress construction o malalaking engineering projects. Malaki ang bayad, at ang master builder ay tatanggap ng hindi bababa sa isang gold royal coin bawat buwan. Nabaliw sa tuwa ang mga tao sa paligid, isang pagkakataong kayang magbago ng buhay. Agad na naisip ng guro na ito na ang tsansa na hindi pwedeng palampasin. Tumakbo siya papunta sa interview, nang makarating siya sa akin, nagpakilala siya, "Ang pangalan ko ay Carl Van Bait. Nagtatrabaho ako bilang guro dito sa lungsod. Pero bahagi rin ako ng design at construction ng palace, pati na rin sa renovations ng ilang public facilities tulad ng Ashfort." Agad kumunat ang noo ni Barev, ang lahat ng construction sa Ashfort ay responsibilidad ng Stonemasons Guild. "Miyembro ka ba?" tanong niya. "Oo," sagot ni Carl. Dumiretso ako sa punto, sa construction ng Ashfort, nagkaroon ng collapse, at lahat ng miyembro ng guild ay pinatay. Huminga ng malalim si Carl at sinabing, kasinungalingan ng kumalat na kwento. Ipinaliwanag niya ang buong pangyayari, ang administrator noon, na tinamaan ng kasakiman dahil sa suhol, ang sumabutahe sa buong proyekto. Inutusan nitong gumamit ng ibang klase ng bato kahit paulit-ulit siyang binalaan na masisira ang structural integrity ng buong gusali.
Binalewala ng administrator ang lahat ng babala, nang mangyari ang aksidente, nagkunwari itong may mabuting intensyon, nakaligtas sa parusa, at ang mga stonemason ang pinatay. Nauna nang narinig ni Carl ang mga chismis kaya tumakas siya sa gabi at itinago ang kanyang pagkakakilanlan hanggang ngayon. Tinitigan ko siya ng diretso at tinanong, bakit mo ito ibinubunyag ngayon? Alam mong isinasapanganib mo ang buhay mo. Hindi siya umiwas ng tingin at sumagot, alam ko, pero kung hindi ako tumakas noon, patay na ako. Hindi ko pa kayang ilabas ang lahat, pero nakikiusap ako, bigyan mo ako ng pagkakataon. Buong buhay ko akong stonemason, kailangan kong itama ang lahat. Tinanong ko ang opinyon ni Barev, at diretsahan siyang sumagot, ayon sa batas, isa siyang fugitive at dapat patayin, pero base sa sitwasyon namin ngayon, ang pag-hire sa kanya ang pinakamainam na desisyon. Tumayo ako at buong awtoridad kong pinatawad ang lahat ng krimen ni Carl at hinirang siyang master builder at miyembro ng administrative office. Napanganga si Carl, hindi siya makapaniwala dahil sigurado siyang mamamatay siya doon. Pagkatapos, inilatag ko ang mapa at ipinakita kung saan ko gustong itayo ang pader. Maingat niya itong pinag-aralan at sinabi, kung may 150 na tao, aabutin ng 3 taon ang buong proyekto. Nag-cross arms ako at sinabi, kailangan matapos bago dumating ang Damanat period. Mabilis siyang nag-isip, inayos ang plano sa mismong sandali, at iminungkahing bawasan ang taas at lapad ng pader, sa 200 na tao, kaya raw maitayo ang foundation sa loob ng 1 buwan. Pero ang problema ay ang bato, mahirap durugin, mahirap dalhin. Kung mabibigyan kita ng sapat na bato sa oras, kaya mo bang tapusin sa loob ng 3 buwan? Putol ko, walang pag-aalinlangan ang sagot ni Carl, oo. Kung ganoon, ipapakita ko sa iyo ang kaunting magic ko. Nang makita ni Carl ang cement sa unang pagkakataon, halos mawalan siya ng ulirat. Nanlaki ang mga mata niya, nanginginig ang boses, at halos hindi makapagsalita habang sinasabing kung may ganitong material, hindi na nila kailangang i-proseso pa ang mga bato, ang bilis ng construction ay aakyat sa ibang level, at siguradong matatapos nila ang proyekto sa oras. Halatang gustong-gusto na niyang hawakan ito, pero bago ako umalis, nagpasya siyang ibahagi ang sikreto na matagal niyang tinatago. Doon bumaba si Anna mula sa hagdan, natigilan si Carl, nakatitig lang, hindi makagalaw. Akala ko patay na siya, mahina niyang sabi, ipinaliwanag ni Anna na si Carl ang guro na madalas niyang banggitin sa akin. Hindi na napigilan ni Carl ang emosyon niya, sinabi niyang ilang araw na siyang binabangungot tungkol kay Anna, na lubos siyang nasaktan sa nangyari, at ang makita siyang buhay ay isang ginhawang hindi niya maipaliwanag. Lumuhad siya sa harap ko at nagpasalamat dahil hindi ko pinatay si Anna. Matatag kong sagot, hindi ko tinitingnan ang mga witch bilang incarnation ng devil. Hindi ko sila hahabulin tulad ng utos ng simbahan, hindi ko sasaktan si Anna. Doon ibinunyag ni Carl, may isa pang witch sa lungsod. Bahagya akong napangiti, isang batang babae, ang pangalan ay Nana, sabi niya. Nalaman lang nito ang pagiging witch niya ilang araw na ang nakalipas. Pero si Carl, na mali ang pagkaintindi sa sitwasyon, ay nagsimulang magpasalamat at nagsabing napakaswerte ni Anna na mapabilang sa harem ko, at kahit bata pa si Nana, balang araw ay magiging maganda rin siya at pwedeng, doon na tuluyang natawa si Barev. Huminga ako ng malalim at ipinaliwanag ng mahinahon, Carl, mali ang pagkaintindi mo. Iniligtas ko si Anna dahil kailangan ko ang tulong niya. Dahil sa kanya kaya kong gawin ang cement, yun lang. Walang iba, namula si Carl ng todo sa hiya, pagkatapos, inaya ko siya sa isang hiwalay na usapan. Habang naglalakad kami, tahimik akong binalaan ni Barev, si Nana ay anak ng isang noble, si Baron Tigway Pine, at kapag nalaman ng ibang nobles na isa siyang witch, magiging komplikado ang lahat. Kaya sinabi ko kay Carl, bilang guro ni Nana, na dalhin siya sa akin sa oras ng kanilang lesson, at inutusan ko si Barev na ihatid siya sa kitchen nang hindi halata. Maya-maya, dumating si Nana, sa pamumula ng kanyang mukha, halatang may nasabi si Carl na hindi dapat. Nagpakilala ako at inanyayahan siyang umupo sa mesa. Nahihiya siya, may halong pagdududa sa kanyang mga mata, kaya inilabas ko ang pinakamabisang sandata laban sa kahit sinong babae sa mundong ito, pagkain. Halos bumigay si Nana, halos lang, pero napigilan pa rin niya ang sarili niya sa huling sandali. Doon bumaba si Anna mula sa hagdan, pagkakita ni Nana sa kanya, agad siyang umiyak at sumigaw, Big Sis Anna. Makalipas ang ilang sandali, katabi si Anna, walang pag-aalinlangan ng nilamon ni Nana ang cake,
at sinamantala ko ang sandaling iyon para ihulog ang mabigat na katotohanan, alam kong isa kang witch. Sabihin mo sa akin, paano mo nalaman? Tanong ko. Ipinaliwanag ni Nana na mga isang linggo na ang nakalipas, nakakita siya ng isang maliit na ibon na bali ang paa. Gusto niya itong tulungan, at may naramdaman siyang parang dumadaloy mula sa kanyang mga kamay, parang malagkit na bola ng tubig na bumalat sa ibon, at bigla itong gumaling. Mabilis kong inanalisa ang lahat, hilang ang power ni Nana. Agad kong inutusan si Carter na kumuha ng maliliit na hayop mula sa isang hunter, mga sugatan at patay, para masubukan ang limitasyon ng kakayahan niya. Medyo kinakabahan si Nana pero ipinakita niya ang kanyang power, at isa-isa kong sinuri ang resulta. Kaya niyang pagalingin ang sugat, kaya niyang ibalik ang naputol na parte kung nandyan pa ito, pero kung tuluyang nawala ang bahagi ng katawan, hindi niya ito kayang i-regenerate. At ang kamatayan, hindi niya ito kayang baliktarin. Tahimik na pinanood ni Carter ang lahat bago magsalita, bilang knight, tungkulin niyang magligtas ng buhay, pero ang makita ito mismo sa harap niya ay ibang usapan. Inamin niyang nagsisimula na niyang maintindihan kung bakit ganito ang approach ko sa mga witch. Inutusan ko si Carter na humanap ng paraan para madala si Nana sa akin nang hindi napapansin para tuloy-tuloy niyang ma-develop ang kanyang power. Tinanong niya kung bakit hindi na lang namin siya panatilihin sa mansion, at ipinaliwanag ko na hindi palantad si Nana bilang witch, at bilang anak ng isang noble. Kapag dinala namin siya rito ng lantaran, maaaring magdulot iyon ng conflict sa mga lokal na nobles, hindi pa kami handa para doon. Pagkatapos, seryoso kong sinabi, bukod sa demonic beasts, may iba pa tayong kalaban, at mas malapit sila sa atin. Samantala, sa malayong lugar, isang knight ang nag-uulat kay Garcia, ang kapatid ko. Ipinahayag niyang matagumpay na nakabalik ang Valengre fleet mula sa isang raid, naharang nila ang convoy ng mga merchant ships at napakalaki ng nakuha nilang plunder, sapat para armasan ang isang buong pleton. Natuwa si Garcia at tinanong ang pangalan ng captain, sinabi ng knight na Drake ang pangalan nito. Kaagad, ginamit ni Garcia ang kanyang autoridad para gawing knight si Drake at ibinigay sa kanya ang buong pamumuno ng Veil Negra fleet pati na ang lahat ng nakuha nilang loot. Nagpasalamat ang knight at sinabing lubos na akagagalit iyon ni Drake at ng kanyang mga tauhan. Pagkatapos, ibinunyag ang isang malaking balita, bigong-bigo ang assassination attempt kay Roland. Nahalo ang mga pills sa wine at nainom ito ni Roland, pero nakatulog lang siya sandali at nagising na parang walang nangyari. Ngunit praktikal si Garcia, para sa kanya, ang failure ay failure, at ayaw niyang makarinig ng kahit anong dahilan. Binigyan niya ng isa pang pagkakataon ng assassin at iniutos na ipadala dito ang ilang gamit ng kapatid nito bilang babala. Pagkatapos, pinauwi niya ang knight, pero bago iyon, iniutos niyang ibitay si Master Alchemist Enbes dahil siya ang gumawa ng poison pills. Ang hindi alam ni Garcia ay gumana ng perpekto ang mga pills, patay na ang tunay na Roland, at ako na ang kumokontrol sa katawan niya. Kinabukasan, dumating ang ambasador mula sa Long Fortress sa Border City para kolektahin ang mga mineral, at napansin niya ang isang barko mula sa Willow City na nagbababa ng pagkain sa pantalan. Samantala, ipinaliwanag ni Barev sa akin ang buong sitwasyon. Ipinaliwanag ni Barev na maayos ang takbo ng konstruksyon ng city wall at tiniyak ni Master Mason Vanbat na matatapos ito ayon sa schedule. Sinabi rin niya na dumating na sa pantalan ang pagkain mula sa Willow City at higit pa ito sa sapat para mapakain ang buong lungsod sa buong winter. Pero halatang stress na stress si Barev, kahit maayos ang lahat sa ibabaw, malala pa rin ang budget deficit ng lungsod. Para sa kanya, tuloy-tuloy ang pagkalugi dahil ako ang sumasalo sa lahat ng major expenses, at sa tingin niya ay aabot lang kami hanggang sa susunod na spring bago tuluyang mabangkarote. Pero hindi ako nag-alala, sinabi ko sa kanya na wala akong pakialam kahit maubos ang pera ko, basta matapos lang ang pader at mapatatag ko ang kontrol ko sa Border City, magiging stable na ang mineral production sa hinaharap. Pero nag-counter si Barev, ang tunay niyang concern ay si Duke Ryan, dahil siguradong hindi nito papayagan na basta na lang namin putulin ang supply ng minerals sa Long Fortress. Sa mismong sandaling iyon, may dumating na mensahero at inihayag na naroon na ang ambasador mula sa Longgang Fortress. Inutusan ko si Barev na maghanda ang kitchen staff ng isang marangyang banquet gamit ang bagong dating na pagkain, isang tahimik na pagpapakita na hindi na pagkain ang tanging leverage ng Long Fortress laban sa amin. Sa dining room, halatang litong-lito ang ambasador kung saan nanggaling ang ganitong karaming dekalidad na pagkain, dahil dati ay ang fortress ang nagsusupply sa Border City.
Napansin din niya ang paraan ng pagkain ko at tinanong kung ano ang gamit kong utensils. Sinabi kong chopsticks ang tawag doon, at balak kong gawing normal ito sa buong lungsod dahil mas mura ito kaysa silver flatware, gawa sa kahoy, at mas hygienic pa. Sinamantala ko na rin ang pagkakataon para magpasaring, kahit puno ang mesa. Sinabi kong wala talagang masarap na pagkain sa Border City at pagtiyagaan na lang niya ang nasa harap niya. Naguluhan siya pero nagpasalamat pa rin. Pagkatapos, ibinunyag ko ang totoo, lahat ng pagkain sa hapag ay bagong dating lang mula sa Willow City noong araw ding iyon. Nang ma-realize niya na sa kauna-unahang pagkakataon ay nakikipag-trade na ang Border City sa Willow City, tuluyang natigilan ng ambasador. Pagkatapos ng hapunan, dumiretso kami sa mahalagang usapan. Sinabi niyang naparito siya para ipaalam na lampas na sa deadline ang delivery ng minerals ng Border City, at nakahanda na ang Long Fortress na ipadala ang pagkain na kapalit nito. Ipinaliwanag ko ang landslide na nangyari sa minahan at kung paano nito pansamantalang pinatigil ang production, at nakamakailan lang ito muling bumalik sa normal, kaya sa ngayon ay may stock lang ako na katumbas ng 2 buwan na production. Tinanong niya kung bakit hindi ko na lang muna ibigay ang 2 buwang iyon, kaya diretsahan kong sinabi, ang 2 buwan na minerals ay hindi sapat para masigurong may pagkain ang mga tao ko. Ipinaliwanag ko na 2 taon na ang nakalipas, maraming tao sa Border City ang namatay sa gutom dahil sa kakulangan ng pagkain, at malinaw kong sinabi na hinding-hindi ko hahayaang maulit iyon. Pagkatapos, sa matigas kong tinig, idineklara ko, ang sistemang ito ng palitan sa fortress ay kailangang wakasan. Sinabi ko sa kanya na naibenta ko na ang lahat ng minerals sa Willow City at nabili ko na ang lahat ng pagkain na kailangan ng mga tao ko para makaligtas sa winter, at ipinunto ko na mas maganda ang deal sa Willow City kaysa sa fortress. Doon naintindihan ng ambasador ang tungkol sa mga barkong nakita niya kanina. Saglit siyang nag-isip, at ipinakita kung gaano siya katalino. Naisip niya agad na dahil walang karanasan ang Willow City sa mineral trade, malamang ay kalahati lang ng market value ang ibinayad nila, ibig sabihin, lugi ako. Idinagdag pa niya na dahil mas malakas ang Long Fortress at matagal nang may sistema, sila lang ang may kakayahang mag-handle ng ganoong kalaking volume ng minerals, at sa long term, sila pa rin ang pinakamainam na trade partner. Pagkatapos, nagmungkahi siya, ibenta ko ang minerals sa fortress sa presyong 30% below market value para win-win sa lahat. Pinuri ko ang kanyang trading instincts at sumang-ayon na may punto ang kanyang proposal, pero tinanong ko kung kaya ba niyang tiyakin na papayag ang lahat ng 6 na pamilya ng fortress sa ganoong kasunduan. Sinabi niyang gagawin niya ang makakaya at babalik siya sa fortress para maglatag ng bagong kontrata. Pumayag ako at hiniling na magdala siya ng magandang balita. Bago siya umalis, nagpahayag siya ng pag-aalala para sa Border City, 2 buwan na lang at darating na ang demon season, at mahaba at mapanganib ang biyahe papunta sa fortress. Ngunit ngumiti lang ako at sinabi na hindi ko dadalhin ang mga tao ko sa fortress dahil magtatayo ako ng pader para ipagtanggol ang Border City at pamumunuan ko sila laban sa demonic beasts, at gagawin ko itong bagong frontier ng kaharian ng 40 Sensa. Sumakay siya sa kabayo at umalis patungong fortress na may malinaw na layunin, isang bagay na inaakala niyang makakabuti sa lahat. Samantala, uminom ako ng wine at napabuntong hininga dahil alam ko na kung paano mag-isip ang mga nobles, at kahit gaano kaganda ang intensyon ng ambasador, hindi kailanman papayag ang 6 na pamilya ng fortress sa bagong terms. Nang makarating ang ambasador kay Duke Ryan, ibinahagi niya ang lahat ng nalaman niya tungkol sa Border City at sa usapan namin. Pinagtawanan lang ito ng mga nobles, sinasabing ang simpleng pagtatayo ng pader ay magdudulot lang ng kamatayan sa lahat sa Border City. Tinanong ni Duke Ryan si Boris kung ano ang alam nito tungkol sa pader, pero lumabas na wala itong maayos na sagot, isang ganap na walang silbing noble, kaya halatang nadismaya ang Duke. Dahil alam niyang matalino si Ambassador Petro, hiningi niya ang opinyon nito. Sinabi ni Petro na naniniwala siyang ang layunin ni Prince Roland ay pilitin silang magsagawa ng transaksyon gamit ang currency imbes na pagkain, at dahil ipinadala si Roland sa ilalim ng Royal Decree, iyon ay may loika. Sinabi niya na kung mula sa puntong iyon ay mabibili nila ang minerals sa presyong 30% below market value, magiging magandang deal pa rin ito, at kung makokontrol nila ang Border City, sa long term ay makakatipid sila ng malaki sa pakikipaglaban sa demonic beasts at magagamit pa ang malawak na lupain sa pagitan ng fortress at lungsod para sa farming. Idinagdag pa niya na dahil 5 taon lang ang bisa ng Royal Decree, aalis din si Roland sa lungsod kalaunan, at may iwan sa kanila ang isang maunlad at makapangyarihang syudad.
Kaya iminungkahi ni Petrov na magpadala sila ng mga tao para tulungan si Roland laban sa demonic beasts at bilhin ang mineral sa presyong 30% below market price. Ngunit natawa lang ang mga noble sa kanya, at kahit inamin ni Duke Ryan na may punto ang suhestyon, ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan at sinabing kahit maganda ang ideya, iyon ay pananaw lamang ng isang merchant, ang mga merchant daw ay nakikita lang ang kita at lugi. Idineklara ng Duke na hindi siya umangat sa posisyon niya sa pag-iisip lang ng profit at loss, at tinanong kung bakit siya makikipag-deal sa isang taong hindi niya kayang kontrolin. Sinabi niyang sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang sinumang susuway ay parurusahan ng mabigat, at malinaw niyang ipinahayag na wala siyang pakialam sa border city, ang mahalaga lang ay ang teritoryo ay kanya, at walang sino man ang dapat makialam, kahit isang prinsipe. Kinabukasan, nagtipon ang lahat sa gitna ng lungsod. Sinimulan ko ang aking talumpati, ang talumpating magbabago ng buhay ng lahat mula sa sandaling iyon. Idineklara ko na dahil sa pagbuho ng minahan, tumanggi ang Long Fortress na magpadala ng pagkain para sa amin sa winter, at iniwan nila kami, tulad ng ginawa nila noon, para mamatay. Sinabi ko rin na binalaan ako ng mga astrologers ng 40 cents na mas tatagal ang demon months kaysa karaniwan, lampas 4 na buwan, at kung pababayaan lang namin ito, mauulit ang trahedya ng 2 taon na ang nakalipas, o baka mas malala pa. Ipinaalala ko sa kanila ang mga mahal sa buhay na nawala sa kanila, at ang buong crowd ay napuno ng lungkot at galit. Pagkatapos, ibinunyag ko na nakabili na ako ng sapat na pagkain para makaligtas kami sa winter, tinapay, karne, dried meat, keso, at marami pang iba. Nanumpa ako sa pangalan ko na hindi ko hahayaang maulit ang nangyari 2 taon na ang nakalipas. Sumabog sa sigawan at pagchant ng pangalan ko ang mga tao. Ngunit binalaan ko sila na dahil dito, nagalit ang Long Fortress at nagbanta silang hindi na magbibigay ng shelter sa panahon ng winter. Pero pinyanatag ko sila, tulad ng nakikita na nila, nagtatayo ako ng matibay na pader sa kanlurang bahagi ng lungsod, at tiniyak ko na ang demonic beasts ay hindi mas malakas kaysa sa ordinaryong wild animals, hindi sila makakaakyat sa pader o makakanguya ng bato. Pagkatapos, sinabi ko, sa ngalan ko bilang prinsipe ng kaharian ng fort na, ang lahat ng may lakas at determinasyong ipagtanggol ang kanilang tahanan ay humawak ng armas at sumali sa milisya. Inanunsyo ko na bawat miyembro ng milisya ay tatanggap ng 25 real silver coins bawat buwan, at kung may mamatay sa laban, ang pamilya nito ay bibigyan ng 5 gold coins bilang kabayaran. At saka ko tinanong ang tanong na maghihiwalay sa matapang at sa duwag, mas pipiliin ba nilang tumakbo at magtago sa maruruming kubo ng Longgang Fortress at mamatay sa gutom na parang walang halaga, o mas pipiliin nilang sumama sa akin, ipagtanggol ang kanilang pamilya at kaibigan, at ipaglaban ang border city hanggang sa huling hininga. Sabay-sabay na umalingaw-ngaw ang sigaw ng mga tao, handa silang lumaban ng buong lakas. Pagkaraan, matapos kong kausapin sina Carter, Anna, at Nana, tinanong ko si Carter kung dumating na ba ang shipment na in-order ko noon. Kinumpirma niyang oo, pero nagtanong kung bakit ko kailangan ng napakaraming powdered snow at yelo. Sinabi ko lang na iyon ang susunod kong eksperimento. Kinagabihan, habang nasa kwarto ko, napansin ko ang isang baso ng wine na nakahanda, kinuha ko ito, at habang iaangat ko na sana para inumin, may narinig akong tunog ng maliit na bato na tumama sa bintana. Nang tingnan ko kung ano iyon, bigla akong nagulat, isang babae ang sumulpot at idiniin ang kutsilyo sa leeg ko. Sa harap ng tiyak na kamatayan, tuluyan akong nanigas. Nilamon ako ng takot, pero sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, hindi ako pinatay ng babae. Tiniyak niya sa akin na hindi kami magkaaway, doon ko napansin ang simbolo ng Sacred Mountain at ang Magic Eye sa kanyang kasuotan. Pinuri niya ako dahil isa akong well-read na tao, pagkatapos, inalis niya ang kanyang hood at nagpakilala bilang si Nightingale. Napanganga ako sa sobrang ganda niya, at agad kong napagtanto na nakaharap ako mismo sa isang witch. Sinubukan kong itago ang kaba ko at tinanong kung ano ang ginagawa niya rito, dahil malinaw namang hindi niya balak akong patayin. Nagsimula si Nightingale sa pamamagitan ng pasasalamat sa akin sa hindi ko pagpatay kina Ana at Nana at sa mabuting pag-aalaga ko sa kanila. Lubos akong nabigla roon, ipinaliwanag niya na narinig niyang may isang witch na nahuli rito at pumunta siya para iligtas ito. Pero nagulat siya nang hindi ko pinatay si Ana, kaya naman, ginugol niya ang buong linggo sa pagmamasid kay Nana at natuklasan niyang isa rin itong witch. Sinabi ni Nightingale na kahit hindi niya maintindihan kung bakit hindi ko tinitingnan ang mga witch bilang monsters, gusto niya akong pasalamatan sa ngalan ng Witch Cooperation Association.
Pagkatapos, lumapit siya sa aking kama at sinabing nakakapagod makipag-usap ng nakatayo kaya inanyayahan niya akong umupo sa tabi niya. Napansin ni Nightingale na nananatili pa rin akong tensyonado, na makatwira naman dahil ilang minuto lang ang nakalipas ay may kutsilyo siyang nakatutok sa aking leeg. Kahit na takot ako, umupo ako dahil alam kong kung gusto niya akong patayin, matagal na sana akong patay. Huminga ako ng malalim at muling tinanong kung ano ang pakay niya rito. Marahang hinaplos ni Nightingale ang aking mukha at sinabing nakikita niya sa mga mata ng karamihan ang takot sa mga witch, pero sa akin, ang nakikita niya ay purong curiosity. Sinabi rin niya na gamit ang kanyang invisibility magic, nakasunod siya sa akin sa buong linggo. Nakita niya ang lahat, kahit ang mga kainahinala kong ginagawa bago matulog. Tinanong ko kung bakit ngayon lang siya nagpakita, ipinaliwanag ni Nightingale na kanina lang, ang aking head chambermaid ay pumasok sa aking silid para magbigay ng isang baso ng wine at may lihim na inilagay dito. Parang binangga ako ng isang truck tire sa realization na iyon, ang sarili kong head chambermaid ang naglason sa inumin ko. Ngumiti si Nightingale at sa mapanganib ngunit kalmadong tono ay sinabi, mukhang hindi pala ganoon ka-safe ang harm mo gaya ng iniisip mo, buddy. Napagtanto kong iniligtas niya ang buhay ko kaya nagpasalamat ako, pero agad niya itong binaliwala at sinabing iniligtas niya ako dahil iniligtas ko si Ana, kaya tabla na kami. Pagkatapos, bigla niyang ibinagsak ang balita, kailangan kong hayaan na isama niya sina Ana at Nana palayo rito. Nabigla ako at tinanong kung saan niya sila dadalhin. Sinabi ni Nightingale na dadalhin niya sila sa Witch Cooperation Association dahil doon sila tunay na nabibilang. Sinubukan kong unawain kung bakit iyon lang ang ligtas na lugar, at ipinaliwanag niyang doon lang makakapamuhay ang mga witch ng payapa, walang persecution, walang discrimination, at hindi kailangang magtago. Sinabi ko na sa border city ay hindi rin sila mape-persecute dahil nag-alok ako ng patas na kontrata at disenteng sahod. Sumang-ayon si Nightingale pero sinabi niyang may isang bagay na hindi ko kayang gawin, hindi ko sila magagabayan patungo sa Sacred Mountain. Ipinaliwanag niyang doon lang natatagpuan ng mga witch ang tunay na kapayapaan. Binanggit ko na nakakita ang aking mga tauhan ng bakas ng mga witch sa mga bundok sa Hilaga at tinanong kung sinusubukan niyang marating ang Sacred Mountain sa Impassable Mountain Range, pero agad niya itong tinanggihan at sinabing no comment. Pagkatapos, sinabi kong hindi ko siya pwedeng hayaan na basta kunin ang mga babae dahil magsisimula na ang Demon Month sa loob ng 2 buwan, at ang mga bundok ay matatakpan ng snow at mapupuno ng demonic beasts, kaya walang paraan na papayagan kong ilagay sa ganoong panganib sina Ana at Nana. Kaya iminungkahi ko na manatili muna si Nightingale at ang mga witch sa lungsod sa buong winter at saka nahanapin ang Sacred Mountain kapag mas ligtas na. Napagtanto ni Nightingale na para ko nang inaanyayahan ang buong association na pumunta sa lungsod. Hindi naman iyon masamang ideya, pero tumutol siya, kahit hindi ako natatakot sa mga witch, marami pa rin ang natatakot, at kapag nalaman ito ng church, tiyak nakikilos sila laban sa amin. Kaya tinanong niya kung bakit ako handang sumugal ng ganito kalaki gayong mas madali namang hayaan na lang silang umalis. Sumagot ako, dahil mahalaga sila sa akin, naunawaan iyon ni Nightingale pero tinanong niya kung handa ba akong ilagay sa panganib ang buhay ni Ana. Nalito ako, kaya ipinaliwanag niya ang tunay na dahilan kung bakit gusto niyang isama si Ana, kapag ang isang witch ay umabot sa edad na 18, haharap siya sa unang great trial ng kanyang buhay. Karamihan sa mga witch ay nag-a-awaken sa panahon ng demon months kung kailan sinasabing bumubukas ng malapad ang gates of hell. Ang mga hindi pa nag-a-awaken bago mag-18 ay malamang hindi na kailanman magiging tunay na witch, pero ang mga nag-a-awaken na, taon-taon sa anniversary ng kanilang awakening ay dumaranas ng matinding paghihirap na parang demonic possession. Umaabot sa sukdulan ng katawan, tumutulo ang dugo sa bawat bahagi ng balat, lumalabas ang mga mata mula sa kanilang sockets, at kung matitiis ng witch ang hindi masukat na sakit, unti-unting gagaling ang katawan matapos ang 4 o 5 araw na pahinga. Ngunit kung hindi niya kayanin, ang kamatayang susunod ay isa sa pinakamasahol na maaaring mangyari. Ang witch ay namamatay sa matinding paghihirap, ang kanyang mga laman loob at dugo ay naghahalo at bumubuhos mula sa bawat butas ng kanyang katawan, at kapag sumayad sa hangin ay nagiging itim na usok. At kapag wala nang natitirang lalabas, ang tanging maiiwan ay isang sunog at maitim na balat sa sahig. Sinabi ni Nightingale na maraming witch ang namamatay eksakto sa edad na 18, at iyon ang dahilan kung bakit nakikita sila ng mga tao bilang mismong embodiment ng devil. Dahil malapit nang umabot si Ana sa edad na iyon,
mas malaki ang tsansa niyang mabuhay kung nasa loob siya ng Witch Cooperation Association. Sinabi ni Nightingale na alam niyang mahalaga sina Ana at Nana sa mga plano ko, pero umaasa pa rin siyang bibigyan ko ang mga ito ng pagkakataong mabuhay. Ako, na labis na nag-aalala para sa kanilang dalawa, ay pumayag na hayaan si Nightingale na isama sila. Nagpasalamat siya at biglang naglaho sa harapan ko. Dahil alam kong nasa paligid lang siya, pumunta ako sa silid ni Ana at atubiling tinawag siya. Ipinakilala ko si Nightingale at ipinaliwanag ang lahat, pero sa ikinagulat naming dalawa, sinabi ni Ana na hindi siya sasama. Sinubukan ni Nightingale na ipaliwanag pa ang tungkol sa demonic possession, pero si Ana, matatag at determinado, ay nagsabing kakayanin niya ito at ang gusto lang niya ay manatili sa tabi ko. Para akong tinamaan ng isang freight train sa mga salitang iyon at tuluyan akong nawalan ng masabi. Dahil wala na siyang ibang magawa, kinilala ni Nightingale ang determinasyon ni Ana at nagpa siya na manatili muna sa lungsod ng mas matagal. Sinabi niyang dahil may karanasan siya sa pagharap sa demonic possession, matutulungan niya si Ana kapag dumating ang araw na iyon. Pagkatapos ay lumapit siya sa akin at sa tingin mas mapanganib pa kaysa sa anumang kutsilyo ay sinabi, mukhang mapupunta muna ako sa pangangalaga mo. Napatingin ako kay Ana at hindi ko maitago ang saya ko na pinili niyang manatili. Kinabukasan, pagkapagising sa akin ng mga maid, pumasok si Carter na may kakaibang balita, si Tyre, ang aking head chambermaid, ay namatay noong gabi. May ideya na ako kung ano ang nangyari, ipinaliwanag ni Carter na natagpuan siya sa balkonahe ng silid ng walang palatandaan ng pakikipaglaban o break-in, kaya malamang ay isang aksidente. Nagpasalamat ako sa update at pinaalis siya, alam ko nang si Nightingale ang may kagagawan nito, at ang katotohanang wala siyang iniwang bakas ay patunay kung gaano siya kapeligroso at kapropesyonal. At parang tinawag ko ang demonyo, isang angel-faced devil, bigla siyang lumitaw sa aking silid, kumakain ng almusal ko na parang walang nangyari. Lumapit ako at ipinaliwanag niya na dahil mananatili siya rito, natural lang na tulungan niya akong bawasan ang mga problema ko. Inabot niya sa akin ang isang papel na may impormasyon tungkol sa kung sino ang nagtatangkang pumatay sa akin at sinabing hindi siya ang pumatay kay Tyre. May lason pala itong nakatago sa isang hollow tooth, at nang magpakita si Nightingale, siya mismo ang nagpakamatay. Ginawa lang ni Nightingale na magmukhang aksidente ang lahat. Binasa ko ang sulat at doon nagdikit-dikit ang lahat, si Tyre ay ipinadala para patayin ako, hindi dahil gusto niya, kundi dahil may kumidnap sa kanyang kapatid at ginamit ito bilang hostage. At doon ko tuluyang naunawaan, isa sa sarili kong mga kapatid ang nag-utos kay Tyre. Pagkatapos, sinabi ni Nightingale na kumilos na ako at pumunta sa meeting. Ngunit hindi pa ako nakakakain kahit isang subo at napagtanto kong buong umaga akong tatakbo ng walang laman ang tiyan. Sa meeting, kahit kumakalamang sikmura ko, pinakinggan ko si Barev habang ipinaliwanag niya na sa pagbebenta ng minerals ng 50% below market value, kumita sila ng 200 gold coins. Matapos ibawas ang lahat ng gastos tulad ng pagtatayo ng pader at pagpapakain sa mga tao, may natira pang 90 coins, sapat para malampasan ang winter. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Carter na maayos ang takbo ng militia recruitment, malapit na nilang maabot ang target na 100 men, pero malaking problema ang training. Hindi mo naman maaasahan ang mga farmers at laborers na makipagsabayan sa demonic beasts, at karamihan sa kanila ay hirap pangang humawak ng espada. Humingi ako ng mga suhestyon, at iminungkahi ni Carter na pumunta kay Baron Boris, iniisip na makakausap niya itong tumulong. Pumayag ako, kaya lalo siyang na-excite, ngunit sumabat si Barev at sinabing hindi naiintindihan ni Carter kung paano gumagana ang nobility, na masyado pa itong knave at napakalinis ng puso. Sumang-ayon ako at inamin na sumabay lang ako sa mungkahi ni Carter para mapasaya siya dahil alam ko nang hindi kikilo si Baron Boris para tumulong. Idinagdag ni Barev na nag-aalala siya dahil walang combat experience ang mga tao sa bayan, at dahil kulang ang swords at shields, marami ang mapipilitang lumaban ng walang armas. Sinabihan ko siyang mag-relax dahil walang lalaban ng walang dala, at inilabas ko ang blueprint para sa isang bagong uri ng magic na posibleng bumago sa buong mundo. Kalaunan, ginamit ko ang fire magic ni Ana bilang test bench at tinuruan siyang ituon ng apoy sa dulo ng kanyang daliri na parang blowtorch. Ang problema, lubos nitong naubos ang kanyang lakas at bumagsak siya sa mga bisig ko, namumula na parang kamatis. Dahil sa curiosity, tinanong ni Ana kung ano ang ginagawa ko, at sinabi kong makikita niya rin sa lalong madaling panahon at ito ang magbubukas ng pinto sa isang bagong era.
Kinagabihan, pagbalik ko sa aking silid, ginulat ako ni Nightingale at ipinakita niyang kinuha niya ang drafts ng proyekto ko, sinasabing magiging kapaki-pakinabang ito sa association dahil may Fire Witch din sila roon. Hindi ako nag-alala at sinabi kong madali lang gumawa ng panibago. Pagkatapos, sa isang bihirang seryosong tono, sinabi ni Nightingale na naiinggit siya kay Ana dahil nakikita niya kung gaano ko ito tratuhin at kung gaano ko ito pinagkakatiwalaan, at matagal na raw mula nang maramdaman niyang magtiwala o pagkatiwalaan ng iba. Kinabukasan, sumakay kami ni Carter at nagtungo sa estate ni Baron Boris. Punong-puno ng excitement si Carter habang pinupuri ang mansyon nito na gawa sa pinakamagandang bato at kahoy sa rehiyon at nagkakahalaga ng higit 150 gold coins. Pagdating namin, sinalubong kami ni Boris ng sobrang plastic na papuri na halatang hindi totoo. Dumiretso ako sa punto, kailangan ng militia ng instructors, weapons, at mga bihasang mandirigma, at inaasahan kong tutugan siya at magpapadala ng kanyang mga knights para tumulong sa depensa ng lungsod. Ngunit pinatunayan ni Boris kung gaano siya kababa, sinabi niyang honored siya sa personal kong pagbisita pero tila napaka-unfortunate ng sitwasyon, at nagdahilan pa nakakabalik lang ng kanyang mga tauhan mula sa pangangaso at pagod na pagod ang mga ito. Pagkatapos, inutusan niya ang isang servant na mag-abot ng maliit na kahon bilang tulong. Excited itong binuksan ni Carter at tumambad ang isang pirasong gold coin. Halos sumabog si Carter sa galit, pero dahil inaasahan ko na ito, tumayo ako, nagpasalamat kay Baron Boris sa kanyang generous na ambag, at umalis nang hindi gumagawa ng eksena. Sa biyahe pa uwi, humingi ng paumanhin si Carter. Inaamin na nadungisan niya ang pangalan ko at na ang asal ni Boris ay isang malaking kahihiyan sa Code of Knightly Loyalty. Pinakalma ko siya at sinabi kong inaasahan ko na ito at hindi kami pwedeng umasa sa mga noble. May sarili akong plano at paraan para sanayin ang militia, at kahit mukhang sabog-sabog ang grupo, ipapakita ko sa lahat kung ano talaga ang kaya ng isang tunay na militia. Maaga kinabukasan, tinipon ko ang mga volunteer ng militia sa harap ng pader, na naengganyo sa alok na 10 silver coins kada buwan at may kasamang pagkain. Alam kong para sa kanila, sapat na iyon para sumipot. Si Vonner ay halos gutom na gutom, at hindi pinalampas ng kanyang mga kasama ang pagkakataon na asarin siya, sinasabing sa itsura niya ay baka mamatay siya bago pa man makakita ng isang coin. Dinagdagan pa nila sa pamamagitan ng pagtatanong kung ano ang mangyayari sa babaeng taga-tavern na gusto niya kung bigla siyang mamatay. Pero hindi si Vonner ang tipo na papayag lang, bumawi siya at sinabing hindi siya mamamatay dito at magpo-propose siya sa babae sa susunod na taon. Nilinaw rin niyang isang dahilan lang ang pakay niya, pera, dahil paano nga naman siya makakapagpakasal kung wala iyon. Doon na inanunsyo ni Carter ang pagdating ko at inutusan ang lahat na pumila at mag-atensyon. Lumapit ako sa kanila at naramdaman ko ang mga tingin nila. Para kay Vonner, iyon ang unang beses na makakita siya ng royalty ng malapitan, lalo na sa isang nakalimutang border town tulad nito. Bago ang lahat, nagpasalamat ako sa kanila sa pagdalo at sa lakas ng loob nilang sumali sa isang mapanganib na misyon para ipagtanggol ang kanilang sariling bayan. Sinabi kong mula sa sandaling iyon, sila ay opisyal ng miyembro ng Border Town Militia. Binalaan ko rin sila na sa susunod na 1 buwan at kalahati ay dadaan sila sa matinding training, pero sulit ito para sa lahat. Ang sino mang makakapasa ay makakakuha ng dagdag na itlog sa tanghalian, at alam kong luxury food ang itlog para sa kanila. Agad na nagwala sa saya ang grupo, at naiintindihan ko kung gaano iyon kahalaga sa kanila. Pagkatapos, ipinakilala ko ang pinakamahusay na hunter ng lungsod na si Iron Hatchet. Napansin kong hindi gaanong natuwa si Carter sa presensya nito, pero hinayaan ko na lang. Ipinangako ko rin na ang sino mang magpapakita ng galing sa training at sa laban ay makakatanggap ng opisyal na ranggo, kahit saan pa sila nanggaling. Hindi na nag-aksaya ng oras si Iron Hatchet at sinimulan ang unang drill, kailangang tumayo ng hindi gumagalaw kahit isang kalamnan sa loob ng 30 minuto. Simple pakinggan, pero hindi madali, ang makakatagal ay makakakuha ng dagdag na itlog sa tanghalian. Nagsimula ang lahat, at pinanood ko si Vonner, na malinaw na pinakamahina sa grupo, na ibinibigay ang lahat ng kaya niya. At makalipas ang 30 minuto, nagtagumpay siya, halos lupaypay ang lahat, pero puno ng adrenaline dahil nakaya na nila. Iniulat ni Iron Hatchet kay Carter ang pagtatapos ng unang drill, at halata agad na hindi sila magkasundo. Tinawag ko si Carter para sa resulta, samantala, napansin ko si Vonner at ang grupo niya na kinakabahan,
Dahil tulad ng karamihan sa mga commoner na humaharap sa nobility, wala silang kasiguraduhan na tutuparin ko ang sinabi ko. Pero bumalik si Carter na may balita, maganda ang performance ng lahat at lahat ay makakakuha ng itlog sa tanghalian. Nagwala sa saya ang grupo, may ilan na nagsabing mahigit isang taon na mula nang huli silang nakakain ng itlog. Inanunsyo ni Carter na magsisimula agad ang ikalawang round, ngayon, kung mananatiling hindi gagalaw ang lahat sa loob ng panibagong 30 minuto, makakakuha sila ng 2 itlog sa tanghalian, pero kung may kahit isang pamilya, walang makakakuha ng kahit ano. Bahagyang nanlumo ang grupo, pero nakita kong hinampes ni Vonner ang kanyang dibdib at nangakong ibibigay niya ang lahat para sa pangalawang itlog. Habang nagpapatuloy ang drill, napansin kong hindi mapakali si Carter kaya sinabihan ko siyang ilabas na ang nasa isip niya. Sinabi ni Carter na hindi niya kukwestiyonin ang mga desisyon ko, pero para sa kanya, ang grupong ito ay walang kaayusan, nakita na raw niya ito ng maraming beses, at ang ganitong klaseng mga tao ang unang tumatakbo sa battlefield. Dagdag pa niya, hindi niya makita ang punto ng training dahil hindi niya maintindihan kung paano makakatulong ang simpleng pagtayo ng hindi gumagalaw laban sa demonic beasts, at diretsahan niyang tinanong kung balak ko ba talagang gawing captain si Iron Hatchet, gayong wala itong kinabibilangang kaharian at walang sariling bansa. Kaya tinanong ko siya ng isang simpleng tanong, Carter, sa paraan mo, kaya mo bang gawing mandirigma ang mga ito na kayang makipaglaban sa demonic beast sa loob ng 2 buwan? Agad niya itong tinanggihan at sinabing aabutin iyon ng hindi bababa sa 5 taon. Kaya nilinaw ko na hindi ko sila sinasanay para maging warriors o knights at sa lalong madaling panahon ay makikita niya kung ano talaga ang binubuo ko. Ang hindi alam ni Carter, sinasanay ko sila para maging overpowered riflemen sa isang medieval na mundo. Nilinaw ko rin na parehong bahagi ng border town sina Iron Hatchet at ang mga witch. Pagkatapos, inabot ko kay Carter ang isang dokumento na naglalaman ng lahat ng instruksyon para sa mga susunod na drill at sinabi kong dapat sundin ng lahat ang nakasulat doon. Napansin ni Carter na isa sa mga utos ay kailangang matutong magbasa at magsulat ang lahat, at nagtataka niyang tinanong kung paano iyon makakatulong sa laban. Diretsahan kong sinabi, a powerful army is a smart and educated army. Sinabi kong natutunan ko iyon mula sa kasaysayan ng mankind, tumutukoy sa mga digmaan mula sa sarili kong mundo. Pagkatapos, pinanood ko ang grupo habang nilalantakan nila ang matagal na nilang inaasam na pagkain, kasama ang mga itlog, puno ng sigla at nagsasabing sulit mamatay para sa ganitong kasarap na pagkain. Habang tahimik na kumakain si Iron Hatchet, dumating si Carter at inanunsyo ang susunod na drill, kailangan nilang tumakbo ng 3 ikot sa buong border town, at malinaw na dapat matapos ito ng lahat kahit pa kailangan nilang buhatin ang hindi na kayang tumakbo, at kung magtagumpay sila, makakakuha sila ng isa pang itlog sa hapunan. Binati ni Carter ang lahat ng good luck, pero bago siya umalis, lumingon siya kay Iron Hatchet at sinabing matulog ito ng dilat ang isang mata. Pagsapit ng dapit hapon, pinanood ko ang lahat habang tumatakbo at lumapit ako kay Iron Hatchet. Ngunit si Vonner, kawawang lalaki, ang napatunayang pinakamahina sa grupo at bumagsak sa sobrang pagod. Halos umakyat pabalik sa kanyang lalamunan ang kinain niyang tanghalian, pero dahil sayang ang pagkain, nilunok niya ito muli at nagpatuloy. Sa huli, natapos din ng lahat ang drill, pero napansin kong may 3 tao na nawawala. Doon dumating si Vonner na buhat ng kanyang mga kasama na tumangging iwan siya, at agad na sumabog sa sigawan ang buong grupo. Kinagabihan, pinanood ko silang nagdiriwang sa paligid ng bonfire nang dumating si Carter at inanunsyo na oras na para sa panibagong training session. Mukhang nagulat si Iron Hatchet dahil hindi niya inaasahan ang night drill. Ipinaliwanag ni Carter na isa itong emergency briefing. Maya-maya, bumalik ako sa aking silid at nakita ko ang bago kong kasama, si Nightingale. Walang kabog-abog, sinabi niyang kinain niya ang bacon ko dahil baka lumamig ito. Hindi ko iyon pinansin at tinanong kung nakalimutan na ba niya ang asal sa harap ng isang prince, at sinabi kong noong una kaming nagkita ay mas magalang siya. Sa kanyang karaniwang sarcastic na tono, nagbigay siya ng sobrang exaggerated na bow at diretsahang sinabi na nag-order ako ng hapunan para sa 2, kaya hindi ba para rin sa kanya iyon. Ngumiti lang ako ng bahagya at nagpatuloy sa pagguhit ng aking mga blueprint. Lumapit si Nightingale at binanggit na napansin niyang lahat ng gastos sa Malaysia ay nanggagaling sa sarili kong bulsa. Sinabi ko na hanggat napoprotektahan nito ang lungsod, sulit ang bawat coin. Tinanong niya kung bakit ko tinuturuan ang lahat na magbasa at magsulat.
Ipinaliwanag ko na makakatulong ang literacy para maintindihan nila kung ano talaga ang ipinaglalaban nila at nasa mga darating na laban, iyon ang mas magiging mahalaga kaysa sa anupaman. Sinabi ni Nightingale na sa ngayon, ang lahat ay lumalaban lang para mabusog ang kanilang tiyan. Sumang-ayon ako, pero sinabi kong ipapakita ko sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng lumaban para sa isang tunay na layunin. Pagkatapos, tinanong ko siya kung bakit nakikipagtulungan ang mga witch sa laban. Sinabi niyang isa lamang silang grupo ng mga nawawalang kaluluwa na nagsama-sama para mabuhay at nasapat ng nakakapagod ang simpleng manatiling buhay. Kinabukasan, natapos ko ang aking mga blueprint at napagtanto kong buong gabi akong gising sa pagtatrabaho. Doon ko napansin ang isang bagay na nakabalot sa mesa. Marahan kong pinunasan ito ng tela, at may kislap na sumilay, ang kislap ng isang bagay na magbabago sa kapalaran ng mundong iyon magpakailanman. Kalaunan, nakipagkita ako kina Carter at Iron Hatchet sa kagubatan at ipinakilala sa kanila ang isa sa pinakamalaking game changer sa kasaysayan, ang musket. Sinabi kong isa itong sandata na kayang pumatay ng kalaban mula sa malayo ang distansya. Tinanong ni Carter kung ito ba ay parang crossbow o bow. Ipinaliwanag kong mas mabagal itong reload, pero mas malayo ang abot at may napakalakas na stopping power. Kaya nagpa siya akong ipakita sa kanila, inilabas ko ang powdered snow na ipinakuha ko kanina at ipinaliwanag na gumawa ako ng ilang chemical modifications at tinawag ko na itong gunpowder. Ipinakita ko kina Carter at Iron Hatchet kung paano ito ikakarga ng tama sa musket at binalaan sila na idiin ito ng mabuti sa kanilang balikat dahil hindi biro ang kickback nito kapag pumutok. Ibinigay ko ang hudyat, pareho silang nagpaputok, at sabay na napanganga. Pinanood ko kung paano nabutas ang isang metal suit of armor na parang curtain lang, at doon nila tuluyang naintindihan kung bakit kailangan ang lahat ng training na iyon. Si Carter, na sobrang na-hype, ay agad akong tinanong kung ilan ang musket na meron ako. Sinabi kong 2 lang ang mayroon ako at makakagawa lang ako ng 2 pa bago dumating ang Demon Months. Para iyong malamig na tubig na ibinuhos kay Carter. Sinabi kong naiintindihan ko ang pagkadismaya niya dahil alam kong sapat ang lakas ng mga sandatang ito para baguhin ang lahat, pero nilinaw ko na gaano man kalakas ang isang weapon, isa lang itong tool, at ang pinakamakapangyarihang sandata ay mananatiling trust at loyalty. Diretsahan kong sinabi, isang tunay na warrior lang ang kayang gumamit ng isang tunay na weapon. Hinarap ko sina Carter at Iron Hatchet at hiniling na gamitin nila ang mga sandatang iyon para protektahan ang border town at ang mga tao nito. Pareho silang yumuko, mas determinado kaysa dati, at nangakong gagawin nila iyon. Samantala, ang walang kwentang si Baron Boris ay halos maglaway habang isinusumbong kay Ryan Osman ang lahat ng nangyari, tungkol sa milisya na binubuo at sa mahinang pader na itinayo. Hindi gaanong nabahala si Ryan at sinabing binibigyan niya ito ng pinakamaliit na tsansang maging mahalaga. Makalipas ang ilang araw, tuloy-tuloy pa rin ang training ng milisya. At si Greyhound ay nagsimulang mapansin na ang prosesong ito ay unti-unting ginagawang tunay na warriors ang mga ordinaryong tao. Pinuri niya si Iron Axe, tinawag itong sobrang competent. Ngunit hindi lang si Iron Axe ang nakakuha ng atensyon niya, napansin niya rin si Brian, at sinabi niyang sa galing nito sa espada, dapat itong sumali sa militia dahil siguradong mapapansin ito ni Prince Roland at magiging knight agad. Inimbitahan ni Brian si Greyhound na sumali rin, pero si Greyhound ay tipikal na taong minamaliit ang sarili, ang klasikong underdog na hindi naniniwala sa sariling potensyal, kaya tinanggihan niya ang alok at sinabing ayos na siyang maging city guard. Kalaunan, nagtungo sila sa isang cabin sa gitna ng kagubatan kung saan nakatagpo sila ng isang grupo ng mga mandirigma, ngunit may ilang mukha roon na hindi pa nakita ni Brian kailanman. Ang lalaking may magulong buhok ay diretsahang nagsalita at nag-alok ng trabaho sa kanila, nangakong gagawin silang knights kung sasali sila. Napukaw ang interes ni na Brian at Greyhound, sinabi ng lalaki na ang kanyang tiyuhin ay isang pinagkakatiwalaang tao ng duke, at na ang ika-4 na prinsipe ay nagpakita ng kawalang galang sa duke kaya narito siya. Simple lang ang misyon, infiltrate ang castle ng prinsipe. Si Greyhound, nagulat sa naririnig, ay agad nagtanong kung balak ba nilang patayin ang ika-4 na prinsipe, ngunit tinanggihan iyon ng lalaki at ipinaliwanag na kapag ginawa nila iyon ay direktang masasangkot ang duke. Sa halip, mas simple ang plano, sirain ang pinakamahalagang bagay para sa prinsipe, ang food supply. Buong kumpiyansa niyang sinabi na kung masusunog nila ang mga supply na iniipon ng prinsipe, gagawin silang knights at bibigyan sila ng duke ng mga lupain sa silangan ng fortress.
Lubos na nagulat si Brian sa planong inilatag sa kanila, ngunit si Greyhound, na walang ideya kung gaano na sila kalalim sa sitwasyon, ay diretsahang sinabi ang nasa isip niya, ang Demon Months ngayong taon ay maaaring tumagal ng 4 na buwan, at kung susunugin nila ang lahat ng pagkain, mamamatay ang lahat sa Frontier City, kaya wala siyang balak makisali rito. Tapos na ang usapan, napansin na ni Brian na ang ibang mga lalaki ay pamaposisyon sa paligid nila, handang kumilos anumang oras, dahil ngayong alam na nila ang plano, iisa lang ang pagpipilian, sumali o mamatay. Mabilis mag-isip si Brian at tinanong kung paano nila balak makapasok sa castle gayong nakalock sa loob ang food supply. Ngumiti ang lalaking may magulong buhok at binanggit ang sinabi ni Brian noon tungkol sa secret passage papunta sa balon sa loob ng fortress ng prinsipe, at sinabing si Brian ang magdadala sa kanila roon ng palihim. Pagkatapos ay mayabang nitong tinanong, "So, what do you say, Brian? Ito na ang pagkakataon mo para maging knight, na eco-commission ng Duke mismo." Sandaling naisip ni Brian na tanggapin, ang pangarap niya ay nasa harap na niya, ngunit biglang sumigaw si Greyhound ng buong lakas, sinasabing nawawala sa katinoan ang lahat ng nasa silid at ang tunay na knight ay hindi kailanman yuyuko sa tyranny, kundi pinoprotektahan ang mahihina at ibinibigay ang sariling buhay para sa kanila. Parang nagising si Brian sa katotohanan at ngumiti, ipinagmamalaki ang kaibigan, ngunit hindi ito tinanggap ng lalaking may magulong buhok at agad nitong sinaksak si Greyhound ng nakamamatay, na nagpaapoy ng galit kay Brian. Gayunpaman, pinigilan niya ang sarili dahil alam niyang mamamatay siya kung kikilos siya agad, kaya nakisabay siya sa plano at dinala sila sa secret passage papasok sa fortress ni Prince Roland. Ngunit wala siyang balak magtaksil, ang tunay niyang layunin ay paghiganti. Habang pababa sila sa hagdan, hinintay niya ang tamang sandali at biglang hinablat ang isa sa mga mandirigma at itinulak silang dalawa pababa. Sa storage room, hinarap ni Brian ang mga kalaban na may naglalagablab na galit, determinado na pabagsakin silang lahat. Pinalibutan siya ng mga ito, ngunit isa-isa niya silang pinabagsak na parang wala lang, hanggang sa ang natira na lamang ay ang lalaking pumatay sa kanyang kaibigan. At sa mismong sandaling tatapusin na niya ito, may isa pang lalaki ang sumugod at tinuhag siya gamit ang rapier. Ipinakilala nito ang sarili bilang si Lord Viper, ang kilalang knight ng Longsong Fortress. Sinabi ni Viper kay Brian na dito na siya mamamatay, na siya ang pagbibintangan bilang traidor na sumunog sa supply. Kahit sugatan, lumaban pa rin si Brian, ngunit halata ang lamang ni Viper sa karanasan at pinabagsak siya gamit ang sarili nitong cloak bilang distraction, iniwan siyang halos nasa bingit ng kamatayan. Papatayin na sana siya ni Viper nang hilingin ng lalaking may magulong buhok na siya na ang tatapos, gusto nitong pahabain ang paghihirap ni Brian. Sa kanyang huling sandali, humingi ng tawad si Brian kay Greyhound dahil hindi niya naipaghiganti ito, at doon niya nakita si Nightingale mula sa malayo bago ito biglang naglaho. Saglit lang, muli itong lumitaw at sinabing masyado silang maingay sa loob ng bahay ng iba at hindi iyon magandang tingnan. Sinubukan ni Viper na gawin ang parehong galaw laban kay Nightingale, ngunit mas mabilis siya at pinunit ang braso nito bago pa man ito makareaksyon. Pagkatapos, si Nightingale, na may tingin kayang magdulot ng panginginig sa kahit sino, ay nagsabing, "Mga kasuklam-suklam na daga. Ilayo niyo ang marurumi niyong kamay sa nahuli ko," malinaw na tinutukoy si Roland. Kinabukasan, nagising si Brian at natagpuan ang sarili niyang kaharap ako. Sinubukan niyang ipaliwanag ang lahat ng nangyari, pero pinigilan ko siya at sinabing alam ko na ang buong kwento. Pinuri ko siya at sinabing isa na siyang bayani ng Frontier City. Pagkatapos, ako at ang lahat ng naroon ay yumuko bilang pasasalamat sa pagliligtas niya sa libu-libong buhay. Napaiyak si Brian at sinabing ang tunay na bayani ay ang kaibigan niyang si Greyhound. Sinabihan ko siyang magpahinga at nangakong bibigyan si Greyhound ng isang marangal na libing at sisiguraduhing aalagaan ang kanyang pamilya at hindi na sila mag-aalala sa pagkain. Tinanong ni Brian kung ano ang nangyari sa mga kriminal, at sinabi kong dalawa ang nahuli ng buhay, si Viper at si Brave Butcher, at malinaw kong sinabi na makukuha nila ang nararapat sa kanila. Tumingin sa akin si Barev na may pag-aalala dahil alam niyang hindi basta-basta ang mga taong iyon. Ngumiti ako at sinabi kay Brian na pagkatapos ng Demon Months, gagawin ko siyang knight. Nang makaalis na sila, sinabi ni Barev na sigurado siyang si Duke Ryan ang nasa likod ng lahat. Kinumpirma iyon ni Carter, sinasabing si Night Viper ay isa sa mga personal na knight ni Ryan. Idinagdag ni Barev na ang isa pang lalaki, ang magulong buhok na si Hills, bagamat isang commoner,
ay malayong pamangkin ni Baron Boris. Humingi ako ng payo kay Barev, at diretsahan niyang sinabi na ayon sa batas, dapat silang patayin, ngunit dahil sa koneksyon nila sa nobility, mas mainam na hintayin muna kung ano ang magiging reaksyon ni na Duke Ryan at Baron Boris. Hindi nagtagal at dumating si Baron Boris, halatang kabado dahil alam niyang malaki ang problema niya. Pumasok ako at tinignan siya ng may matinding paghamak at tinanong kung ano ang pakay niya. Sinubukan niyang bilhin ang kalayaan ng kanyang pamangkin na si Hills at ni Night Viper gamit ang isang kahon na may 50 gold coins, sinasabing siya na ang bahala sa kanyang pamangkin at ang pera ay kabayaran sa mga nagawang kasalanan. Sawang-sawa na akong makita ang mukha niya kaya tinanong ko kung seryoso ba siyang palalayain ko ang mga kriminal na nagtangkang sunugin ang food supply ng lungsod at patayin ako. Sinubukan niyang magsinungaling at sinabing wala siyang alam sa nangyari. Tinanong ko kung may kinalaman si Duke Ryan, at mariin niyang itinanggi iyon, kaya nagkunwari akong naniniwala at sinabing ituturing ko na lang na kumilos ang mga kriminal sa sarili nilang desisyon. Saglit siyang natuwa, pero agad ko ring nilinaw na kahit ganoon, bibitayin pa rin ang mga kriminal para sa kanilang kasalanan. Napalunok si Barev, alam niyang malaking problema ang haharapin nila sa hinaharap. Gumawa pa ng huling hakbang si Boris at sinabing sa ngalan ng Diyos, maaaring patawarin ang mga noble. Walang pag-aalinlangan kung sinagot, ipapadala ko sila sa Diyos para doon sila mapatawad, at malinaw kung sinabi na bilang kinatawan ng lungsod, obligado siyang dumalo at saksihan ang pagpapatupad ng batas. Kinabukasan, tinipon ko ang buong lungsod, inilahad ko sa lahat ang buong nangyari at kung bakit kailangang isagawa sa publiko ang parusa sa mga kasuklam-suklam na kriminal na iyon. Binanggit ko ang tangkang pagpatay sa isang prinsipe at ang plano nilang sunugin ang food supply ng lungsod bago dumating ang winter, at tiniyak kong alam ng lahat na sina Brian at Greyhound ang mga bayani na nagligtas sa lungsod, ngunit sa kasamaang palad ay hindi nakaligtas si Greyhound. Sumabog sa galit ang mga tao at isinagawa ang pagbitay sa mga kriminal. Kinagabihan, hinanap ko si Nightingale at nagpasalamat, sinasabing may utang na loob na ako sa kanya, ngunit binaliwala niya iyon at sinabing ang pagtulong sa akin ay parang pagtulong na rin sa sarili niya. Inamin kong hindi ko inaasahan na ganoon siya kahusay, at sinabi kong si Carter ay paulit-ulit na nagtatanong tungkol sa misteryosong specialist na kinuha ko. Medyo kinabahan si Nightingale na baka nabunyag ko na siya, pero nilino kong hindi pa maaaring magpakilala ang specialist na iyon, hindi pa ngayon. Sinabi ni Nightingale na hindi siya kasing lakas ni Carter at nanatalo niya si Viper gamit lamang ang isang simpleng self-defense trick na ginagamit ng mga witch. Dahil alam kong mauulit pa ang ganitong mga insidente, tinanong ko siya kung gusto niyang manatili at maging personal bodyguard ko, na may alok na 2 gold coins kada buwan, may day off, at may paid vacation. Kumunat ang noo ni Nightingale dahil hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng paid vacation, kaya ipinaliwanag ko na ibig sabihin nito ay magkakaroon siya ng ilang araw na pahinga bawat taon nang hindi nababawasan ang sahod niya. Unti-unti siyang nagustuhan ng ideya, kahit hindi pa niya lubos maintindihan. Naging usisa rin si Nightingale tungkol sa pananaw ko kay God, dahil ipinabitay ko ang mga kriminal sa ngalan ng Diyos, pero sinuway ko rin ang sinasabing kalooban nito sa pagligtas kina Ana at Nana. Seryoso niyang tinanong, ano ba talaga ang ibig sabihin ng God sa iyo, Roland? Nilinaw ko na hindi ang Diyos ang humahabol sa mga witch, kundi ang church. Sinabi kong alam kong inosente ang mga witch at hindi mahalaga kung commoner o noble ang kriminal, ang krimen ay krimen at dapat parusahan. Idinagdag ko na sa buong kasaysayan, napakaraming Diyos ang sinamba ng iba't ibang tao, at napaisip ako kung ilang masasamang bagay na ang nagawa sa pangalan ng mga iyon. Sinabi kong ginagawa ko lang kung ano ang pinaniniwalaan kong tama para sa aking mga tao, at naniniwala akong ang tunay na Diyos ay mauunawaan ang aking mga ginagawa, at kung hindi, hindi siya karapat-dapat tawaging Diyos. Napahinto si Nightingale, lubos na nabigla sa sinabi ko. Makalipas ang ilang araw, binisita ni Brian ang libingan ng kanyang kaibigan upang ipaalam na dahil sa kanya ay naging knight siya, at sinabi rin ni Roland na isang witch ang nagligtas sa kanya gamit ang kapangyarihan nito. Naglagay si Brian ng mga bulaklak sa ibabaw ng lupa at sa matatag na tinig ay nangakong itataas niya ang kanyang espada at ipagtatanggol ang lungsod kahit pakapalit nito ang kanyang buhay. Kalaunan, ipinaliwanag ni Boris kay Ryan ang lahat ng nangyari. Walang kaunting awa na ipinapatay ni Prince Roland ang kanyang pamangkin at ang knight ni Ryan. Doon mismo sa harap ng lahat, hinampes ni Boris ang kanyang dibdib, nanunumpa na siya at ang kanyang mga tauhan ay handang burahin sa mapa ang Frontier City sa sandaling magbigay ng utos ang Duke.
At gumawa siya ng panata, nag-aapoy sa galit, nai-inhuman niya ang bungo ni Prince Roland na parang trophy cup. Oo, talagang nasa sukdulan na siya, tahimik na nakinig si Ryan, pagkatapos ay lumingon kay Petrov at tinanong ang opinyon nito. Hindi pinaganda ni Petro ang sagot, hindi ito tungkol sa pride, pare. Ang pag-atake sa Frontier City dahil dito ay mangangahulugan ng pagsasakripisyo ng buong civilian population doon. At bukod pa roon, tiyak na sisirain nito ang kanilang relasyon sa royal family ng Fortna. Agad na tinawag ni Boris si Petro na duwag, hinihingi na malaman kung lulunukin na lang ba nila ang kawalang galang mula sa isang walang kwentang prinsipe. Ngunit hindi natinag si Petro, sinabi niyang naiintindihan niya kung bakit galit ang lahat, pero ngayon ay hindi ang tamang oras para mag-deploy ng troops. Dahil sa sandaling magsimula ang digmaang ito, ang kalaban nila ay hindi lang ang fourth prince. Ang magiging kalaban nila ay ang buong royal family ng Fortna. Mas lalo pang nahikayat si Ryan sa pag-iisip ni Petro at hiniling na ipagpatuloy nito. Kaya inilatag ni Petro ang tatlong opsyon na may katuturan. Unang opsyon, scorch the earth policy sa ilalim ng dahilan ng pagprotekta sa mga tao, ilipat ang population, lahat ng supplies, at lahat ng pagkain papasok sa fortress, at putulin ang bawat supply line ng fourth prince. Ikalawang opsyon, patibayin ang mga key strategic positions, magpadala ng troops sa Frontier City, at ideklara ang open war laban sa royal family ng Fortna, ngunit manatiling alerto para hadlangan ang reinforcements na tiyak na ipapadala ni Prince Gerald, ang first prince. At ikatlong opsyon, ihanda ang troops para sa labanan, pero gamitin bilang cover ang pakikipaglaban ng mga knight laban sa demonic beasts nang hindi pinaghihinala ang fourth prince hanggang sa huli na ang lahat. May dagdag pa, dahil malapit na ang demonic months, nilinaw ni Petro na hindi pa sila handa para sa mabilisang digmaan. Matagal nang naghahanda ang Frontier City, at kung hindi nila matatapos ito sa isang decisive strike, hahaba ang digmaan. At pagkatapos, babahain sila ng Forisense ng reinforcements, na mag-iiwan sa kanila na lumalaban sa dalawang front ng sabay. Hindi iyon magandang sitwasyon, kaya ang mungkahi ni Petrov ay hintayin ang pagdaan ng Demon Months, saka pakawalan ang kanilang mga knight. At sino ang nakakaalam, baka maipasa pa nila ang pagkamatay ni Prince Roland sa isang demonic beast invasion. Sumang-ayon si Ryan sa lahat at malinaw niyang ipinahayag ang kanyang posisyon. Alinman ay mamatay si Prince Roland sa kamay ng demonic beasts o mamatay siya sa ilalim ng mga paa ng kanyang cavalry. Kinabukasan, ipinakita ko kay Carter ang aking pinakabagong imbensyon. Agad na naging mausisa si Carter, iniisip na isa itong uri ng furnace na may mga gulong na may kasamang maraming lever. Sinabi ko sa kanya na halos ganoon na nga, pagkatapos ay sinabi ko kay Ana na gamitin ang kanyang fire magic upang sindihan ang furnace. At pagkatapos ay lumingon ako kay Carter at sinabi, ngayon ipapakita ko sa iyo ang kapangyarihan ng steam. Umugang ang makina at nabuhay, nagsimulang umikot ang mga gulong, at sumabog palabas ang steam sa mga bugso. Literal na bumagsak ang panga ni Carter, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ngumiti lang ako, lubos na nasiyahan, tinanong ni Ana kung ano ang tawag sa bagay na iyon at ipinaliwanag ko na iyon ay isang steam engine. At dahil ito ang pinakaunang nagawa namin, tatawagin namin itong steam engine number 1. Agad na naintindihan ni Ana ang ibig sabihin, kung ito ang number 1, ibig sabihin paparating pa ang number 2, 3, at higit pa. Kinumpirma ko iyon, pagkatapos ay sinamantala ko ang pagkakataon na tanungin kung naaalala pa ni Ana ang welding technique. Agad siyang tumango, halos malinaw na sa puntong ito ay isa na siyang ganap na witch blacksmith. Samantala, si Carter ay nakatayo pa rin, tuluyang nabighani sa steam engine hanggang sa kailangan ko na siyang tawagin para magising sa pagkakatulala. Sinabi ni Carter na napakalakas ng makina, at ngayon ay tuluyan na siyang naniwala sa sinabi ko na gagawa ako ng isang bagay na kayang pumalit sa parehong human at animal labor. Kinwenta niya ito ng malakas, karaniwan, umaabot ng 10 taon para sanayin ng isang maayos na warhorse, pero ang paggawa ng makinang iyon ay hindi man lang umabot ng 1 linggo, kasama na ang lahat ng parts na kailangang gawin. Pagkatapos, tinanong ako ni Carter ng isang tanong na siguradong iisipin ng kahit sino sa ganoong sitwasyon. Lord Roland, sa bilis ng ganitong progreso, kakailanganin pa ba ang mga knights tulad namin sa hinaharap? Nilinaw ko agad, ang mga makina ay papalit sa mga kabayo, hindi sa mga tao. Tulad ng kung paano papalitan ng guns ang bows at crossbows, ang steam engine ang magiging bagong cavalry. Agad na natuwa si Carter nang marinig iyon, ipinaliwanag ko rin na balak kong gamitin ang mga steam engine para sa military purposes sa hinaharap,
pero ang unang hakbang ay gamitin ito sa mga minahan upang pataasin ang efficiency ng ore production. At kapag pinagsama iyon sa magic ni Ana, lalo pang tataas ang productivity. Kaya inutusan ko si Carter na mag-organisa ng grupo ng mga manggagawa upang gumawa ng rail tracks sa loob ng mga minahan kung saan hihilahin ng steam engine ang ore, papalitan ang mabigat na manual labor at bibilisin ang buong operasyon. Maayos na naitayo ang mga tracks, nagdiwang ang lahat, excited sa ibig sabihin nito, pero sinigurado kung magbigay ng babala. Mas nagiging delikado ang trabaho dahil sa steam engines, at tiyak na may mangyayaring pagkasunog. Sa tuwing kailangang mag-release ng pressure ang makina, dapat itong isiga ng malakas, sapat para marinig ng lahat at makalayo sa paligid. Walang kapabayaan, period, kalaunan, habang nagtatrabaho si Nana, napansin niya ang isang tao na mukhang nag-aalala at tinanong kung natatakot ba ito sa demonic possession. Napansin ni Nana ang totoong takot sa tanong, umupo siya sa tabi nito at pinakalma siya, sinabing malalampasan nila ito ng magkasama. Ngunit inamin ni Nana na natatakot din siya dahil hindi siya kasing lakas ni Ana. Ngumiti si Ana at inamin na hindi rin siya kasing lakas ng iniisip ng iba. Nagbukas siya ng kanyang damdamin, dati, naniniwala siyang ang kamatayan ang kanyang kapalaran hanggang sa makahanap siya ng dahilan para magpatuloy, at ipinangako niya kay Nana na mahahanap din nito ang sarili nitong dahilan, kahit ang dahilan na iyon ay simpleng mabuhay lang. Ngunit ang gusto lang ni Nana ay maging kapakipakinabang sa prinsipe, tulad ni Ana. Doon pumasok si Carter at sinabi, hinihingi ko kayong dalawa. Bago iyon, lumapit si Carter sa akin dala ang balita na isa sa mga manero ay malubhang nasugatan dahil sa isa sa mga steam engine, at natatakot siyang baka hindi na ito umabot ng umaga. Inutusan ko si Carter na dalhin sina Ana at Nana upang mailigtas ni Nana ang buhay ng manero. Ngunit nagbigay ng babala si Barov, kapag nakita ng mga manero ang magic ni Nana, magiging malinaw na isa siyang witch, at ang lihim na may mga witch sa lungsod ay mabubunyag. Kinilala ko na tama si Barov, pero sinabi ko sa kanya na lalabas din naman ito sooner or later. At dahil kakasimula pa lang ng industrialization, hindi ko pwedeng hayaan na ang isang aksidente ay magdulot ng takot sa paligid ng steam engine number 1. Makalipas ang ilang sandali, nagtungo ang lahat sa silid kung saan naroon ang nasugatang manero. Malala ang kalagayan ng lalaki, namimilipit sa sakit. Dumating sina Ana at Nana. At si Nana, kahit natatakot, huminga ng malalim at nagdesisyong tutulong siya. Pinalakas ko ang loob niya, pinanatiling kalmado ang boses ko. Nana, tulad ng sa training, sige, tumango siya, tiningnan niya ang kalagayan ng manero, bahagyang napaatras, pero nag-focus siya, at pagkatapos, sa harap mismo ng lahat ng nasa silid, pinakawalan niya ang kanyang napakalakas na healing magic, ibinalik ang laman ng manero, at iniwang parang walang nangyari sa kanya. Dalawa sa mga lalaking nakasaksi ay tuluyang nataranta, sumisigaw na ito ay kapangyarihan ng demonyo, na si Nana ay isang witch. Tumingin ako sa kanila ng kalmado at sumagot, tama. Isa siyang witch, may problema ba kayo doon? Nilino ko na ang takot ng mga tao sa witches ay itinanim ng simbahan at sa katotohanan, ang mga witch ay hindi lang harmless. Sila ay mga kakampi na nandito para protektahan ang lahat. Sinang-ayunan ako ni Carter, hiniling niyang tingnan nilang mabuti at tinanong kung may witch na bang nakapanakit sa kanila, at idinagdag na siya mismo ay naligtas ng isa. Si Nana, na lubos na nabigla sa lahat, ay tumakbo palabas ng silid na umiiyak. At para lalo pang lumala, binalaan ako ni Barrev na ang ama ni Nana ay sumugod na sa kastilyo at kahit papaano ay alam na nitong isa siyang witch. Sinabi ni Ana na siya na ang hahabol kay Nana at sinabi sa akin na harapin ko ang nobleman. Ang sandaling matagal naming hindi maiwasan ay tuluyan ng dumating. Hinarap ko ang ama ni Nana na may seryosong mukha, direkta siyang nagsalita. Nasaan ang anak ko, Lord Roland? Dalhin mo siya sa akin agad. Hiniling ni Barov kay Baron Pine na kumalma, pero hindi siya pumayag. At sa isang biglaang galaw, hinugot niya ang kanyang espada laban sa akin, sinasabing nalampasan ko ang hangganan na hindi dapat gawin ng isang nobleman. Sinabi ni Carter na ibaba nito ang espada, sumagot si Pine na marami na siyang narinig tungkol kay Carter at sinugod siya. Nagbanggaan ang kanilang mga espada, pero madaling naitaboy ni Carter si Pine na parang wala lang. Sinabi kong tumigil silang dalawa, pagkatapos ay tinanong ko si Pine kung paano niya naisip na ipapasa niya ang sarili niyang anak sa simbahan at nilinaw ko na ang mga witch ay inosente. Itinutok ni Pine ang kanyang espada at sumagot na wala siyang pakialam sa simbahan. Poprotektahan niya ang kanyang anak kahit kapalit pa ang kanyang buhay.
Doon niya tuluyang naintindihan, pinroseso niya ang sinabi ko at napagtanto na pinoprotektahan ko ang mga witch. Tinanong ni Pine kung iyon ba ang dahilan kung bakit ko dinala ang kanyang anak sa kastilyo. Kinumpirma ko iyon, karaniwan ko siyang dinadala dito para matuto at mag-training. Nang mapagtanto niyang iisa ang panig namin, humingi ng paumanhin si Pine para sa hindi pagkakaintindihan. Ipinaliwanag niya na nang malaman niyang natuklasan kong witch si Nana at dinala ko siya sa kastilyo, inakala niya ang pinakamasama. Sinabi ko na ayos lang iyon, simpleng hindi pagkakaintindihan, at tinanong ko kung gaano nakatagal niyang alam na witch ang kanyang anak. Sinabi ni Pine na matagal na, at ginawa niya ang lahat para maitago ito. Doon pumasok si Ana kasama si Nana, na nagtatago sa likod niya. Tinawag ni Pine ang kanyang anak, ngunit depensibong tinanong ni Nana kung ibebenta ba siya nito sa simbahan. Sumagot siya na may bigat ng ginhawa sa kanyang boses. Hinding-hindi gugustuhin ng simbahan ang isang lutang tulad mo. Tumakbo si Nana diretso sa mga bisig ng kanyang ama at umiyak. Nilinaw ni Pine na hinding-hindi niya ito ibibigay kan-inuman sa mundong ito. Kalaunan, nang hamupa na ang tensyon at maayos na ang lahat, ipinaliwanag ko kay Baron Pine kung paano ko nadiskubre ang healing powers ni Nana at kung gaano kahalaga ang kakayahang iyon para sa lahat ng nasasaktan sa lungsod. Pagkatapos ay sinabi ko sa kanya na kahit malinaw na hindi niya ibibigay si Nana kan-inuman, umaasa ako na maaari siyang manatili sa Frontier City upang tulungan ako sa laban-laban sa Demon Months. Ngunit humingi ng paumanhin si Pine at tumanggi, sinabi niyang masyado pang bata si Nana at napakadelikado ng Demonic Months. Iginagalang niya ang pananaw ko tungkol sa mga witch, ngunit alam niyang karamihan ng tao ay hindi ganoon ang iniisip. Nagtapos siya sa pagsasabing ang mga panganib sa Frontier City ay hindi lang mula sa demonic beasts. At pagkatapos noon, sinabi niya kay Nana na sasama ito sa kanya sa fortress. Labis na nadurog si Nana, ngunit sa sandaling iyon, pumasok si Carter, kasama ang Monero na kanyang nailigtas, at sinabi ng lalaki na may kailangan siyang sabihin sa kanya. Nanginginig si Nana, natatakot at kinakabahan, hanggang sa lumuhad ang Monero sa harap niya, umiiyak at nagpapasalamat sa pagligtas ng kanyang buhay. Tinawag niya itong Diyosa at sinabi niyang napagtanto niya na nagsisinungaling ang simbahan sa kanila sa lahat ng panahong iyon dahil ang magic ni Nana ang nagligtas sa kanya, wala nang iba. Namulan ng husto si Nana sa hiya, ngunit ngumiti siya at sinabing masaya lang siya na nakatulong siya sa lahat. Maging si Pine ay napaluha, lubos na naantig sa nangyari. Kalaunan, naupo ako kasama si Baron Pine at nalaman kong isa siyang war hero. Nakipaglaban siya kasama ang aking ama laban sa demonic beasts. Agad kong napagtanto na si Pine ay hindi katulad ng ibang mga noble dito. Makikita ito sa mga kalyo sa kanyang mga kamay, sa kanyang armor, at sa paraan ng paghawak niya ng kanyang espada. Ang tunay na diwa ng pagiging knight ay buhay pa rin sa taong ito. Kaya sinabi ko sa kanya ang tungkol sa militia na aking binuo upang ipagtanggol ang lungsod at ang mga tao nito sa panahon ng Demon Months. At hiniling ko kay Pine na lumaban kasama namin, ngunit nanatili siyang matatag. Hiniling niyang hayaan ko siyang ipadala si Nana sa fortress, sinasabing wala pang sino man ang nagawang pigilan ang demonic beasts noon. Pagkatapos ay inilatag ko ang tunay na argumento, Pine, naisip mo na ba kung ano ang mangyayari kay Nana sa fortress kung malaman ng iba na isa siyang witch? Natahimik si Pine, ipinaliwanag ko na ang lahat sa Frontier City ay tinanggap na si Nana kung sino siya, tulad ng nakita niya mismo, at sa hinaharap, maaari pa siyang ituring na isang saint dito. Sa Frontier City, mas ligtas si Nana, tiniyak ko rin sa kanya na lalaban ako kasama ng aking mga tao laban sa mga halimaw, na ang mga ito ay wala kundi mutated animals, mga nilalang na pinabagsak din ng sariling ama ni Pine sa larangan ng digmaan. At sa matibay na pader na aming itinayo, malalampasan namin ito. At kung sakaling pumalpak ang lahat, nanunumpa akong ipapadala ko muna sina Nana at Ana palabas. Sa huli, nakumbinsi at naniwala na iyon ang tamang gawin para sa kanyang anak, nanumpa si Pine na lalaban siya para sa akin. Lumipas ang mga araw, naghahanda ang lahat para sa papalapit na labanan, at sa wakas ay natapos na ang pader. Nang gabing iyon, binisita ni Nightingale sina Ana at Nana sa kanilang silid, may dalang tinapay para kay Nana. Agad sinabi ni Ana na maghugas muna siya ng kamay. Naupo silang magkakasama, at pagkatapos ay nagbitiw si Nightingale ng isang mabigat na tanong. Tinanong niya kung talagang ayaw nilang sumama sa kanya papunta sa Witch's Mountain. Sinabi niyang kahit kulang ang supplies doon, ang lahat ay parang pamilya, nagkakaisa sa iisang layunin. Sinabi rin niyang nakikita niya na si Ana ay may napakalaking kapangyarihan,
ang pinakamalaki na nakita niya, at nag-aalala siyang baka hindi ito kayanin ni Anna ng mag-isa. Tinanong ni Anna kung saan nakatira si Night Andale bago siya naging witch. Sinabi ni Night Andale na nakatira siya sa isang malaking lungsod sa silangan. Tinanong ni Anna kung masaya ba siya noon, hindi sumagot si Night Andale, kaya tuluyang nagbukas si Anna. Sinabi niyang dati siyang nakatira sa isang gumuguhong bahay sa isang abandonadong mining district, na namatay ang kanyang ina sa sunog, at naibinenta siya ng sarili niyang ama kapalit ng 25 gold coins. At pagkatapos ay sinabi niya ito, ang kanyang kamahalan na si Roland ang nagligtas sa akin mula sa kulungang iyon. Tunay akong masaya dito, ipinilit ni Night Andale na kailangan nilang umalis at hanapin ang tunay na kalayaan. Ngunit direkta si Anna, hinahanap na niya ang tunay na kalayaan, at kung ang Sacred Mountain ang tahanan at santuwaryo ng mga witch, natagpuan na niya ang sarili niyang Sacred Mountain. Sa mismong sandaling iyon, may napansin si Nana sa bintana, pareho silang lumapit at nakita nilang nagsisimula ng bumagsak ang nyebe, dahan-dahan, tahimik, ngunit hindi mapipigilan, at kasama nito, hindi magtatagal, darating na ang digmaan laban sa demonic beasts.